Agad naman itong binuhat ni Reggie. Agad naman na yumakap si Ricky sa ama nito habang patuloy na umiiyak. Son, Daddy's here na. Stop crying, baby. Mommy and I will take you to the sea for swimming, okay? Pag-alon ni Reggie sa anak, tumigil naman sa pag-iyak si Ricky, ngunit patuloy pa rin ito sa paghikbi. Ay, mana-mana talaga sa iyong anak mo. Alam mo bang ganyan na ganyan ka noong bata ka? Ang hirap patahanin kapag sinumpong ka na ng tantrums mo. Umiiling na wika ni Tita Joy kay Reggie. Siya nag-alaga kay Reggie noon mula pagsilang nito hanggang sa magbinata, kaya kilalang kilala niya ito mula ulo hanggang paa. Yaya naman, wag mo na pong ipagsabi. Pabirong wika ni Reggie sa kanyang mahal na yaya, sa kanya ito niyakap. Maylin, pakihanda na lang ng mga gagamitin ni Ricky na mag-swimming. Yung mga toys niya na para sa build ng castle, pakidala na rin. Salamat. Wika ni Reggie sa yaya ng kanyang anak. Agad naman itong nagpaalam upang ihanda ang mga gamit ng alaga. Agad na nagbihis si Reggie ng kanyang pang-swimming. Ganoon din si Mirasol. Nagsuot ito ng long-sleeve one-piece swimsuit. Tama-tama din na natakpan ng damit ang mga kiss marks niya sa leeg dahil mataas ang leeg ng suot niya. Nag-breakfast muna ang mag-anak bago sila pumunta sa dagat. Sumama din pati ang kanilang magulang kaya masayang masaya si Ricky dahil kalaro niya ang kanyang daddy at daddy Lo. Gumawa sila ng sandcastle habang si Robert naman ay nakaupo lang sa dala nilang beach chair. Hirap pa rin kasi itong magkikilos dahil sa kanyang operasyon noon sa puso. Masaya namang pinanood ni Robert ang tatlo na gumawa ng sandcastle. Sina Mirasol, Jane, Amanda at Joy naman ay magkakasamang nagbabad sa tubig dagat. Mainit kasi ang tubig ng dagat kapag maaga pa kaya sarap na sarap naman sa Amanda dahil talagang nakaka-relax sa katawan ng mainit-init na tubig ng dagat. Sa loob ng 5 araw na inilagay nila sa Isla Paraiso ay masasabi nilang nag-enjoy silang lahat sa kanilang maikling bakasyon dahil sinuli talaga nila ang bawat araw na inilagay nila doon at wala silang ibang ginawa kundi ang mag-bonding at mamasyal. Sana'y maulit pa ang bakasyon natin na ganito. Sama-sama. Wika ni Amanda habang sakay sila ng van pauwi ng Maynila. Hayaan mo balae at dadalasan natin ang pagbabakasyon na magkakasama. Ngayon na naipasa ko na ang lahat ng aking mga company sa aking mga anak, panahon na rin upang mag-enjoy din ako sa mga nalalabi ko pang buhay kasama ng aking pamilya. Sagot ni Jaime kay Amanda. Tama balae, habang malakas pa tayo at kaya pa natin maglakad. Sabi naman ni Robert na siyang tinawanan nilang 4. Napalingon pa sila sa mag-anak na nasa pinakalikod ng van at gaya ng papunta sila ay tulog na naman ang tatlo sa biyahe nila. Tamang-tama din ang upuan sa likod na ginawang sofa bed kaya nagkasya din silang tatlo doon. Kinuhanan pa ng picture ni Jaime ang natutulog na mag-anak dahil nagagandahan siyang pagmasdan ng mga ito sa kanilang posisyon. Nagmistulan pa laman si Reggie dahil parehong nakayakap sa kanya ang mag-ina habang nakadantay pa si Ricky sa ama nito. Nang sumunod na linggo ay balik trabaho na naman si Reggie at Mirasol. Meron din bagong design si Mirasol at launching na ito kaya busy din siya sa kanyang fashion business. Miss Mirasol, ready na po ang lahat ng mga designs niyo na kasali sa fashion show at yung isusuot niyo po para sa finale, nakahanda na rin. Pagbibigay alam ni Thea kay Mirasol. Nasa Mirasol Fashion Collection siya ngayon at tinitingnan ang preparation ng kanyang fashion show na gaganapin mamayang gabi. Thank you, Thea. Maasahan ka talaga. Sagot ni Mirasol sa kanyang executive assistant. Matapos maayos ang lahat sa kanyang shop ay muling bumalik si Mirasol sa Altamirano Company. May mga kailangan pa kasi siyang ayusin doon at may pinapirmahan din sa kanya ang kanyang secretary. Pagdating ni Mirasol sa company ay medyo nahihilo siya dahil sa pagod at init sa labas kaya dire-diretso siyang pumasok sa opisina nilang mag-asawa. Pagbukas ni Mirasol sa pinto ay nagulat siya dahil may kausap na babae ang kanyang asawa sa loob. Umalik pa ang babae sa kanyang asawa bago ito tumalikod at tangka na sanang lalabas ng opisina. Ngunit nagulat ito dahil nandoon siya sa may pinto at masamang nakatingin sa kanila na Reggie. Love, nandito ka na pala. Si Ashley pala, kababata ko. Kakauwi lang niya from New York. Pakilala na Reggie sa babae. Hey Mirasol. Oh gosh, totoo ngang ikaw ang asawa ni Reggie.
Alam mo bang isa ako sa mga tagahanga mo at nag-aabang sa mga bagong designs mo? Can I hug you? Parang kinikilig na wika ng babae kaya napatungo na lang si Mirasol. Agad naman siyang niyakap ni Ashley at hinalikan pa siya sa pisngi. Reggie, kunan mo naman kami ng picture. Gusto kong ipost sa social media account ko para makita ng mga friends ko na nakilala ko ang isang famous designer from Paris. Kinikilig pang wika ni Ashley. Napapailing naman na kinuha ni Reggie ang phone ng babae saka kinuha na ng picture ang dalawang babae. Oh, hayan na. Ang dami mong alam. Wika ni Reggie saka ibinalik ang cellphone ng kababata. Thank you, Mirasol. See you. Nakangiting wika ni Ashley saka muling niyakap at hinalikan sa pisngi si Mirasol. Hindi pa rin umiimig si Mirasol kahit wala na ang babae. Naglakad siya papunta sa secret room at balak niya magpahinga nang pigilan siya ni Reggie. Love, galit ka ba sa akin? Tanong ni Reggie sa asawa. Alam niyang galit na naman ang kanyang asawa sa kanya dahil nadatnan siya nitong may kausap na babae at hinalikan pa siya kanina ni Ashley. Anong gusto mo maging reaksyon ko? Matuwa ako kasi nadatnan kitang may kasamang ibang babae dito at hinalikan ka pa. Galit na boses ni Mirasol na sagot sa asawa. Sa kanya iwinaksi ang kamay nito at nagmamadaling pumasok sa loob ng room. Love, kababata ko sa Ashley at para ko na din siyang kapatid. Bata pa kami ay talagang malapit na kami sa isa't isa. Paliwanag na Reggie sa asawa. Bigla tuloy siyang nagkaproblema. Kung alam lang sana niyang biglang darating si Mirasol ay sana sa conference room na lang sila nag-usap ni Ashley. Oo nga eh, at ang sweet niyo pang dalawa. May yakapan at halikan pa kayong nalalaman. Pauyam na sagot ni Mirasol sa asawa. Hindi na lang siya tumuloy sa room. Umupo na lang siya sa kanyang desk at tinapos ang mga pipirmahan niya dahil gusto na niyang makauwi agad. Ayaw din niyang makita ang kanyang asawa ngayon. Napapailing na lang si Reggie sa kanyang asawa. Alam niyang nagsiselos ito kaya ito nagagalit sa kanya. Ahayaan na lang muna niyang asawa hanggang sa mawala na ang init ng ulo nito. Umupo na lang din siya sa tabi nito at ipinagpatuloy ang kanyang mga trabaho. Nang matapos ayusin ni Mirasol ang mga papeles na kanyang napirmahan ay agad siyang tumayo at saka mabilis na lumabas ng kanilang opisina. Love, wait! Saan ka pupunta? Habol sa kanya na Reggie ngunit mabilis na nakapasok sa elevator ang kanyang asawang may sumpong. Kaya agad niyang tinawagan ang mga bodyguard ng asawa upang sabihin na pababa si Mirasol sa building at kailangan nila itong pigilan sa pag-alis. Agad din niyang kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit saka sumunod sa asawa niya sa baba. Nabutan pa nitong inaaway ni Mirasol ang mga bodyguard nito dahil ayaw siyang payagang umalis ng mga ito. Sige na, ako na bahala sa asawa ko. Wika ni Reggie sa mga bodyguard kaya nagsilayuan na ang mga ito sa kanila at sumakay sa kani-kanilang mga sasakyan. Agad na hinawakan ni Reggie ang kamay ng asawa saka nito hinila papunta sa kanilang sasakyan. Hindi na rin tumutol pa si Mirasol dahil wala na din siyang magagawa dahil napakahigpit ng hawak sa kanya ng asawa. Halatang nagtitimpi ito ng galit kaya madilim ang mukha nito. Agad na binuksan ni Reggie ang pinto ng kanilang sasakyan saka pinaupo si Mirasol sa loob. Siya din ang naglagay ng seatbelt ng asawa bago ito umikot sa kabilang pintuan. Pagkaupo ni Reggie sa driver's seat ay agad niyang binuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Sa kanya hinarap ang asawa na nakasimangot pa rin hanggang ngayon. Sinusumpong ko na naman Mrs. Altamirano. Si Ashley pa rin ba ang dahilan ng pagkakaganyan mo? Nagtitimping tanong ni Reggie sa asawa. Kung hindi lamang sana naglilihi ang kanyang asawa ay baka nasagawa na niya kanina pa. Minsan kasi naiinis na din siya sa mga pinagagagawa ng asawa niya. Kung ano ang gusto nito ay kailangan siyang masunod. At kahit mali ay ipipilit pa rin ito at kung hindi niya mapagbigyan ay iiyak naman ito kaagad. Galit ako sa'yo, huwag mo akong kausapin. Maktol na sagot ni Mirasol sa asawa. Para din itong bata na nagdadabog at may pagpapadyak pa sa pagsasalita. Fine, kung ayaw mo akong kausapin, tatawagan ko na lang ulit sa Ashley at siyang kakausapin ko buong magdamag. Malakas din ang boss ni Reggie na sagot sa asawa. Saka pinatakbo na ang kotse pauwi sa kanilang bahay. Wala pa ring imik si Mirasol sa kanya. Ang akala niya sasagot din ito kanina sa sinabi niya ngunit nanahimik lang ang asawa at ipinikit na lang ang mga mata nito. Nagsisipa si Reggie sa kanyang sinabi dahil mukhang lalong dinibdib ito ng kanyang asawa. Agad naman na nag-shower si Mirasol at naghanda na para sa kanyang pag-alis.
Gusto niya makarating sa kanyang company ng maaga upang siya mismo ang mag-ayos ng mga kasuotan na irarampan nila ngayong gabi. Paglabas niya ng bahay ay hindi niya nakita ang kanyang asawa. Hindi rin ito pumasok sa kanilang kwarto kanina. Hindi na lang siya nag-abalang tanungin ito sa mga kasambahay dahil gusto na niyang umalis ng maaga. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar ito. Nakasunod naman sa kanya ang mga bodyguard niya hanggang sa makarating siya sa kanyang sariling building. Agad naman siyang sinalubong ni Thea at sabay pa silang naglakad patungo sa gaganapan ng kanyang fashion show. Thea, gusto ko mag-additional na design. Pwede ba magpahabol ka ng mga male outfits at ihalo sa mga summer collection ko? Wika ni Mirasol sa kanyang secretary. Miss Mirasol, ako na bahala sa mga outfit na ilalabas. Sagot ni Thea sa kaagad na tinawagan ng kanilang mga staff. Miss Mirasol, sa loob ka na maghintay. May kailangan pa kasi kaming ayusin dito ngayon para sa mga hiling mo. Wika ni Thea. Agad naman nagpaalam si Mirasol sa kanyang secretary at agad na pumasok sa kanyang private dressing room. Umiga muna si Mirasol sa kanyang malapad na sofa ngayon. Ngayon niya naramdaman ng pagod dahil sa maghapon na nasa labas siya. Hanggang sa maisip na naman niya si Reggie. Kaya lalo siyang nainis nang maalala niya ang babaeng yumakap at humalik sa kanyang asawa. Dahil sa pagod ay agad na nakatulog si Mirasol sa kanyang malambot na sofa. Tiwala naman siyang gigisingin siya mamaya ni Thea kaya gusto muna niyang magpahinga. May isang oras pa naman bago ang show kaya makakapagpahinga siya kahit konti. Abala naman sa labas ang lahat ng mga staff ng Mirasol Collection upang pagandahin ang lugar. Excited din silang lahat sa show na magaganap mamaya lang. Yung mga bulaklak, ilabas na ninyo para mailagay na natin. Bago dumating ang buong pamilya ni Miss Mirasol. Gusto ko maging perfect ang gabing ito para kay Miss Mira. Wika ni Thea sa mga staff nila. Agad naman na nagsikilo sa mga staff at agad na inilagay ang mga bulaklak sa buong paligid. Puno din ang bulaklak ang mga stage kung saan rarampa ang mga model. Patungo naman sa airport sina Jaime at Jane upang sunduin sina Eric at Helen galing sa kanilang honeymoon sa Japan. Mahal, hindi kaya tayo mahuli sa event? Mukhang matraffic kasi ngayon. Baka pagbalik natin ay tapos ng show. Nag-aalalang tanong ni Jane sa asawang si Jaime. Hindi naman siguro mahal. At isa pa, panghuli naman ang paglabas ni Mirasol kaya makikita pa natin siya lumakad. Sagot naman ni Jaime sa asawa. Pagdating nila sa airport ay sakto naman na palabas na sina Eric at Helen. Agad na sinalubong ni Jane ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Saka hinalikan sa pisngi. Ganoon din kay Helen. Niyakap at hinalikan din niya ang napakabait na manugang at kaibigan ng kanyang anak. Kumusta ang honeymoon niyo? Nag-enjoy ba kayo sa mga pinuntahan niyong dalawa? Agad na tanong ni Jane sa mag-asawang bagong dating. Opo, Nay. Sobrang nag-enjoy po kami ni Eric doon. Agad na sagot ni Helen kay Jane. Nay, pwedeng sasakyan na natin ituloy ang kamustahan. Kailangan na natin umalis at baka hindi na natin maabutan ng show. Wika naman ni Eric. Saka inakay papunta sa sasakyan ang dalawang babaeng mahalaga sa kanya. Abala naman ang mga bodyguard nila sa pagbuhat ng mga gamit ng mag-asawa. Ay, oo nga pala. Butit pinaalala mo. Naku, hindi na natin naabutan ng show nito. Natatarantang sagot ni Jane, kaya niyakap na lang siya ni Eric habang natatawa ito sa kanyang ina. Bilisan niyong mag-iina. Tumawag na si Reggie at tinatanong na niya kung nasaan na tayo. Salubong naman sa kanila ni Jaime saka inalalayan ang asawa sa pagsakay sa loob ng van. Anong sabi? Nagsimula na ba daw ang show? Kinakabahang tanong ni Jane sa asawa. Malapit na. Mabutit nakatulog daw si Mirasol kaya hindi pa nila sinisimulan ang show. Sagot ni Jaime sa asawa. Nakahinga naman ng maluwag si Jane dahil hindi pa pala nagsisimula at makikita pa niya ang kanyang anak na maglakad sa harapan ng napakadaming tao na manonood ngayong gabi. Pagdating nila sa harap ng building ay agad din silang nagsibabaan at agad na pumasok sa loob. Agad naman silang sinalubong ni Reggie saka nagmano pa ito sa kanilang mag-asawa. O bakit nandito ka pa sa labas? Tanong ni Jaime kay Reggie. Iniintay ko talaga kayo, Dad. Nay. Bro, kinakabahan kasi ako eh. Sagot ni Reggie habang kinakamot ang kanyang ulo. Nakasuot siya ng black suit na talaga namang bagay na bagay sa kanya. Kaya mo yan, bro. Sabi naman ni Eric saka tinapik ang balikat ni Reggie. Tayo na sa loob. Baka wala na tayong maupuan. Pagyaya ni Jane sa mga kasama.
Mahal, naka-reserve na ang upuan nating lahat. Kaya kahit mahuli tayo, ay walang sino mang uupo sa mga upuan na nakalaan para sa atin. Wika ni Jaime sa kanyang asawa. Pagpasok nila sa loob ay nabungaran nila ang kakaibang arrangement sa buong paligid. Punong-puno ito ng mga pink and white roses ang buong paligid at meron ding naglalakihan na monitor sa buong paligid. Meron ding isa sa pinakataas ng stage upang makita ng maliwanag ng mga guest ang mga ipapakitang pictures and videos. Nadatna na din nila doon sina Robert at Amanda. Nandito na rin si Joy at pati na ang mga malalapit na kaibigan ni Reggie at Mirasol. Napakadami mga kilalang personalidad sa event, pati mga reporter na galing sa iba't ibang station ay nasa loob na din at naghihintay ng show. Saka iuulat sa kanilang station. Nang masigurong maayos na ang lahat ay agad nang ginising na Thea si Mirasol. Nalimpungatan pa si Mirasol dahil hindi niya akalain na mapapasarap ang kanyang tulog. Anong oras na ba? Tanong ni Mirasol kay Thea habang nakaupo pa rin sa kanyang sofa. Meron na din siyang comforter na nakatakip sa kanyang katawan. Nagtaka pa siya kung sino ang naglagay sa kanya nito. It's time to get ready, Miss Mirasol. Kaya tumayo ka na dyan at nang maayusan ka na namin. Nakangiting sagot ni Thea sa kanya. Kaya agad siyang tumayo at nagtungo muna sa banyo upang mag-toothbrush at maghilamos bago siya ayusan ng kanyang mga makeup artist. Dalawa ang nag-ayos kay Mirasol upang mapabilis ang kanilang trabaho. Isa ang nag-aayos ng kanyang buhok at ang isa naman ay siyang naglalagay ng kanyang makeup. Nang matapos na siyang ayusan, ay isununod naman nilang bihisan siya ng kanyang evening gown. Sariling design ito ni Mirasol at bagong labas lang sa kanyang collection. Ang Mira Drape Roach na dark green, split tie and backless formal long dress. Bagay na bagay ito sa balangkinitang katawan ni Mirasol at lalo pang lumitaw ang kagandahan nito dahil sa light makeup niya. Magtatatlong buwan na rin ang kanyang tiyan ngunit hindi pa ito halata kaya maganda pa rin ang fit ng damit sa kanyang katawan. 5 more minutes, sabi ni Thea na sumili pa sa kanila sa loob ng room. Kaya agad na nagwisik ng pabango si Mirasol at isinuot ang kanyang high-heeled shoes. Sinalubong naman siya ni Thea at inalalayan siyang pumunta sa may pinto ng backstage. Kinakabahan si Mirasol kaya ipinikit muna niya ang kanyang mga mata. Ngunit muli din siyang napamulat dahil may biglang humawak sa kanyang kanang kamay at piniga pa ito. Tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang kamay paakyat sa kanyang puso dahil sa pagpiga sa kanyang kamay. Nagulat pa si Mirasol dahil si Reggie pala ang nasa tabi niya. Nakasuot ito ng black suit at may red rose pa sa bulsa nito. Katulad din ito ng rose na inilagay ng kanyang hairstylish sa kanyang buhok. What are you doing here? May pagtatakang tanong ni Mirasol sa asawa. Andito ako para samahan ka, love. Dahil hindi ako makapapayag na ibang lalaki ang maging escort mo. Dahil ako ang asawa mo at dapat na nasa tabi mo. Sagot ni Reggie. Saka nito dinampian ang nakaawang na labi ng asawa. Napangiti naman si Mirasol dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Kahit pala nagkasagutan sila kanina lang ay ang sweet pa rin ito at gusto pa rin siyang ipagdamot sa ibang lalaki. Kaya siya ang mag-escort sa kanya sa kanyang show. Hanggang sa marinig na nila ang pagtawag sa kanilang pangalan na dalawa. Kaya agad na itinaas ni Reg ang kanyang kaliwang kamay at agad din na ipinatong ni Mirasol ang kanyang kanang kamay sa kamay ni Reggie. Saka sila nagsimulang naglakad. Malakas na palakpakan ng mga tao ang sumalubong sa kanila. Tumigil muna sila sa bandang gitna ng stage saka pinaikot ni Reggie ang asawa sa harap niya. Saka sila muling lumakad patungo sa harapan ng mga audience. Parang magaling sila Mirasol at Reggie sa pagrampa sa harapan ng audience. Umanga naman si Mirasol sa kanyang asawa dahil alam pala nitong rumampa na parang model. Nang matapos sila sa ilang beses na pag-ikot ay saka sila muling bumalik sa gitna at doon tumayo. Nagtayuan pa ang mga tao habang nagpapalakpakan ng mga ito dahil sa sobrang saya nila at nagustuhan din nila ang mga design ni Mirasol. Bigla naman lumabas si Ricky mula sa backstage at may dala pang bulaklak para sa kanyang mommy. Napakagwapo nito sa suot niyang black suit na kagaya ng kanyang daddy. Congratulations, mommy! Malakas na pagbati ni Ricky kay Mirasol. Agad naman na lumuhod si Mirasol at saka niyakap ang kanyang mahal na anak. Hinalikan din niya ito sa magkabilang pisngi si Ricky. Sa kanya kinuha ang bulaklak na hawak ng bata. Magkahawak kamay pa sila na kumaway sa mga nanonood sa kanila habang nakangiti. Pinati din siya ni Reggie sa kanyang matagumpay na fashion show.
Congratulations, my love. Pagbati ni Reggie sa asawa, saka may kinapa sa kanyang bulsa at agad na inilabas ito. Hindi inaasahan ni Mirasol ang biglang pagluhod ni Reggie sa kanyang harapan habang hawak ang maliit na pulang kahon na merong diamond ring. Nalalaki ang kanyang mga mata dahil dito. Love, Mirasol, will you marry me again? Kinakabahan na tanong ni Reggie sa asawa. Bakas din sa mukha nito ang pagsusumamo at pagmamahal sa kanya. Mirasol? Muling pagtawag sa kanya ni Reggie dahil hindi na gumalaw si Mirasol sa kanyang kinatatayuan. Mommy, say yes to Daddy? Malakas na wika ni Ricky saka itinulak ang likod ni Mirasol kaya napahakbang siyang palapit kay Reggie. Yes, I will marry you. I will marry you, Reggie. Again, and again and again. Sagot ni Mirasol. Nakangiti ito, ngunit may luha naman sa kanyang mga mata dahil sa sobrang saya na kanyang nararamdaman. Agad naman na kinuha ni Reggie ang singsing saka inilagay sa daliri ni Mirasol. Sa kanya niyakap ang asawa ng mahigpit. Parehong napaiyak si Mirasol at Reggie dahil sa sayang kanilang nararamdaman. Wala na din silang pakialam sa kanilang paligid at agad na pinaglapat ang kanilang mga labi. Hindi naman nagtagal ang halikan nila dahil agad silang hinawi ni Ricky at saka nagpabuhat ito kay Reggie. Agad naman na binuhat ni Reggie ang kanilang anak saka kumuway sa mga tao. Sunod-sunod naman na umakyat sa stage ang kanilang mga pamilya upang batiin silang dalawa. Anak, binabati kita. Wika ni Jane sa kanyang anak. Thank you, Nay. Agad na sagot ni Mirasol sa ina sa kanya ito niyakap ang kanyang nanay ng mahigpit. Nagulat din si Mirasol dahil nandito na din sina Eric at Helen. Ang akala niya ay sa 1 linggo pa ang balik ng mga ito. Congrats, Franny. I'm so happy for you. Masayang bati sa kanya ni Helen. Thank you, Franny. Kailan pa kayo dumating? Kanina lang. Diretso na nga kami dito kasi gabi na rin kami nakarating. Sagot sa kanya ni Helen. Nagkakagulo naman ang mga reporters sa baba ng stage. Lahat ay gustong magtanong kay Mirasol at Reggie. Ngunit tinaharangan sila ng mga bodyguard. Miss Mirasol, pwede magtanong? Halos pare-pareho ang sigaw ng mga reporters sa kanya kaya napilitan siyang magsalita. Magpapapress ko na lang po kami sa susunod na araw. Sana po ay maintindihan ninyong lahat na kailangan din po ng space ni Miss Mirasol ngayon. Alam ko lahat kayo ay maraming gustong itanong sa kanya. Ipunin na lang po ninyo lahat ng mga tanong ninyo at sa press ko na lang ninyo itanong lahat. Salamat po. Wika na tayo sa mga reporter na nagtutulakan sa ibaba ng stage. Agad naman na pinapasok na sa loob si Mirasol upang tumigil na ang mga nagkakagulong mga reporter. Ano ba naman mga press na iyon? Ang kukulit. Mayayamot na wika ni Amanda. Balae, masanay ka na sa kanila dahil hindi pa ito ang una tuli na makakasalamuha mo sila. Sabi naman ni Jaime sa balae niya. Ganito pala ang buhay ninyo mga Del Rio, balae. Laging sinusundan ng press. Kaya pala napakadami yung mga bodyguard na kasama. Hindi makapaniwala si Amanda dahil sa kasikatan ng pamilya Del Rio ay lagi din silang sinusundan ng mga reporters. Agad na umalis ang buong pamilya. Sa likod sila dumaan upang walang makakita sa kanilang mga reporter at paparazzi. Nakaabang naman ang bulletproof van ng mga Del Rio sa likod ng building. Nasa lobby to ng isang room kaya wala talagang makakakita sa kanila na lalabas sila dahil walang bintana ang van. Agad na lumabas sa balita ang engagement nila Mirasol at Reggie. Lumabas din sa balita na dati ng kasal ang dalawa at may isang anak na din sila. Maraming natuwa sa balita at meron ding hindi natutuwa. Ang mga reporter ay nagpupumilit na makapasok sa loob ng subdivision upang puntahan ang mga bahay ng mga Del Rio. Meron ding nag-aabang sa labas ng Resol's Bistro and Bar at kahit sa Altamirano Enterprises ay nakaabang na rin sila sa pagdating ni Reggie Altamirano. Paano pa tayong lalabas nito? Ang dami nag-aabang sa atin ng mga reporters sa labas. Nagkakagulo na sila. Gusto na talaga nilang ma-interview kayong dalawa. Wika ni Amanda kina Reggie at Mirasol. Nasa mansyon sila ngayon ng mga Del Rio. Doon sila lahat tumuloy matapos nilang umalis sa building na pag-aari ni Mirasol. Mom, relax. Magsasawa din ang mga iyan. Hayaan nyo at bukas na bukas din ay magpapapresscon kami para matapos na ang pangungulit nila. Wika naman na Reggie sa ina.
Niyakap din niya ito dahil hindi na kagaya ng dati ang kanyang mommy. Noong bata pa siya ay lagi naghahanap ng paraan ng kanyang ina upang lumabas sa kahit saan. Mapadyaryo, magazine, radio o television. Ngunit ngayon ay tila ayaw na nitong lumantad pa sa publiko. Gusto nitong mabuhay sila ng malaya at normal na gaya ng iba na hindi nagtatago sa media. Dito na kayo matulog balae para naman makapag-bonding pa tayo at makapag-celebrate na din para sa engagement ng mga bata. Ipinahatid ko na rin dito ang mga pagkain sa hotel na dapat ay pupuntahan natin. Maya-maya lang ay nandito na rin ang mga guest na invited sa hotel. Hindi ko talaga inaasahan na ganito mangyayari pagkatapos ng proposal. Akala ko kasi nasa Paris pa rin kami. Doon hindi ganito kagulo mga media. Wika ni Jaime habang papaupo sa kaharap nilang sofa. Nagdatingan nga ang mga kaibigan at kaanak nila na invited sa engagement party at sa loob ng mansyon ng mga Del Rio na nila itinuloy ang party. Kahit malalim na ang gabi, ay masaya pa rin na ipinagdiwang ang engagement nila ni Mirasol at Reggie. Congratulations! By the way, this is my husband, Davis Mackenzie. Pakilala ni Ashley sa kanyang asawa, kina Mirasol at Reggie. Alanganin ng ngiti naman ang itinugon ni Mirasol sa babae. Bigla din kasi siyang nahiya dahil talagang pinagselosan niya ito kanina. Hindi naman kasi niya ito kakilala at hindi din na ikukwento sa kanya ni Reggie ang babae. Nakapagkamay naman si Reggie sa asawa ni Ashley saka ito bumaling sa kanya. I am happy to meet a famous and respected international model, designer in the world. Congratulations! Wika ng asawa ni Ashley. Tangka pa sana nitong hawakan ang kamay ni Mirasol pero hinarang naman ito ni Reggie. Thank you, Mr. Mackenzie. Sagot na Reggie habang mahigpit nitong hinawakan ng kamay ng lalaki. Tumawa naman si Ashley dahil sa inaasta ng kababata. So possessive! Wika pa ni Ashley habang natatawa kay Reggie. Let's get a drink, darling, before someone will break your hand. Sabi ni Ashley sa kanyang asawa sa kanya ito hinila at dinala sa bar counter. Ako lang may karapatan na humawak sa asawa ko. Pabulong na sagot ni Reggie kay Ashley. Ayaw din niyang iparinig sa iba pang bisita ang kanyang sinabi. Congrats, dude. Talagang tuluyan ka nang magpapakulong sa buhay may asawa. Mukhang kailangan na din namin maghanap ng babaeng magpapatino sa amin na. Wika ni Matthew, isa sa mga malalapit na kaibigan ni Reggie. Baka magsisika, dude, kapag nahanap mo na ang babae magpapatino sa'yo dahil matitigil ka na sa mga pambababae mo. Sagot naman ni Henry sa kanilang kaibigan. Ikaw kaya, dude? Kailan ka ba mag-asawa? Mukhang wala ka ng oras para sa sarili mo ah. Masyado ka naman yatang naging workaholic simula nang naging doktor ka na. Pati nga kami na kaibigan mo, nakalimutan mo na rin. Sabi naman ni Mark, madalang na talaga silang magbonding na magkakaibigan. Simula nag-asawa si Reggie noon ay nagkanya-kanya na sila ng buhay. No time for that, dude. Saka na lang kapag nagkaroon ako ng oras. Bata pa naman tayo, kaya darating din tayo dyan. Sagot ni Henry sa kaibigan. Sabay tungga nito sa kanyang alak sa baso. Paano mga dude? Mag-enjoy lang kayo dito. Titingnan ko lang ang mag-ina ko sa taas. Baka kasi mag-tantrums na naman sa Ricky kapag hindi niya ako nakita bago siya matulog. Paalam ni Reggie sa mga kaibigan. Nakita kasi niyang paakyat na ang kanyang mag-ina kaya gusto niyang samahan ng asawa upang patulugin ang kanilang anak. Sige dude, kami na bahala dito. Sagot naman ni Henry sa kaibigan. Nang buksan ni Reggie ang pinto ng kwarto ni Ricky ay nakita niyang hinuhubad ni Mirasol ang sapatos ng kanilang anak. Kaya mabilis siyang lumapit dito upang tulungan siyang hubadin ang sapatos ni Ricky. Love, ako na dyan. Umupo ka na lang sa kama dahil naiipit ang baby sa tummy mo. Nag-aalalang pinatayo ni Reggie si Mirasol saka pinaupo ito sa kama ni Ricky. Love, punasan mo muna si Ricky para masarap ang tulog niya mamaya. Sabi ni Mirasol sa asawa. Kaya agad naman na humalik sa kanya si Reggie at agad na inasikaso ang kanilang anak. Okay love, ako na bahala sa anak natin. Dito ka lang okay? Wika pa nito sa katuluyang hinubad ang kasuotan ng kanilang anak. Masayang pinanood ni Mirasol ang kanyang mag-ama habang pinupunasan ng kanyang asawa si Ricky. Nang matapos na sila ay agad din na binihisan ito ni Reggie saka pinahiga sa kama. Kagaya ng nakagawian ay binasahan muna ni Mirasol ng storybook ang anak bago ito nakatulog. Hinaplos pa ulit ni Mirasol ang mukha ni Ricky. Sa kanya hinalikan nito sa pisngi. Good night baby, I love you. Bulong ni Mirasol sa natutulog na anak.
Halika na love, pahinga na rin tayo. Wika ni Reggie sa asawa. Sa kanya ito inakbayan saka sila lumabas ng kwarto ni Ricky. Agad din silang pumasok sa dating kwarto ni Mirasol. Pagpasok nila sa loob ay agad na inilock ni Reggie ang pinto saka idinikit ang likod ni Mirasol sa pinto. Reggie! Pabulong na pagtawag ni Mirasol sa pangalan ng asawa. You are so beautiful, my wife. Wika ni Reggie. Saka hinawi ang buhok ng asawa na nakatakip sa mukha nito. Sa kanya hinalikan ang nakaawang na labi ng asawa. Mahigpit na niyakap ni Mirasol si Reggie. Parang bigla niyang namiss ito at tila isang buwan niya itong hindi nakita sa pakiwari niya. Agad naman na binuhat ni Reggie ang asawa at dinala ito sa ibabaw ng kama habang hindi pinuputol ang kanilang paghahalikan. Umupo si Reggie sa kama habang kandong nito ang asawa. Malalim ang kanilang paghahalikan na dalawa na tila wala ng bukas. Nagsimula na rin maglakbay ang kamay ni Reggie sa katawan ng asawa. Mariini ang tinitigan ng mukha ng asawa. Saka ito dumukwang at hinalikan niya ito sa labi. Mabilis lang ang ginawa niyang paghalik sa asawa dahil muli na naman niya itong tinitigan sa mukha. What? Tanong sa kanya ni Mirasol dahil nagtataka na rin siya sa ginagawa ng kanyang asawa. Para itong ewa na nakatitig sa kanya habang malalim na nag-iisip. Nothing. Naisip ko lang na selosa ka pala, love. Parang gusto mo nang sakalin sa Ashley kanina sa opisina. Wika ni Reggie habang may pilyong ngiti sa kanyang labi. Ikaw nga dyan, parang gusto mo nga rin durugin ang kamay ng asawa niya kanina. Sagot ni Mirasol sa asawa. Saka sila nagtawanan na dalawa. Love, gusto kong malaman mo na ikaw lang ang nag-iisang babae sa puso ko. Wala kang kaagaw dito. Wika ni Reggie at itinurupan niya ang kanyang puso. Mahal na mahal din kita, Reggie. Ikaw ang una at huling lalaki na mamahalin ko habang buhay. Sagot ni Mirasol sa asawa habang hinahaplos nito ang mukha ni Reggie. Ang nag-iisang lalaking iniibig niya ng tunay at pinagkatiwalaan at gusto niyang makasama sa habang buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala na nag-propose sa akin si Reggie. Noong panahon na niyaya niya ako magpakasal kami sa West ay hindi siya nag-propose sa akin, kundi pinakausapan lang niya ako na pumayag na magpakasal sa kanya. Dahil kung hindi ako pumayag ng mga sandaling iyon ay baka sa iba siya ikinasal. Ngunit hindi ko hinayaan na may ibang babae na may mag-ari kay Reggie kaya kahit napakabata ko pa noon ay pumayag ako magpakasal sa kanya. Mahal na mahal ko si Reggie mula noon at magpahanggang ngayon at siya lamang ang lalaking gusto kong makasama sa habang buhay at maging ama ng aking mga anak. Ngayon ay engaged na naman ako sa aking asawa at muli na naman kami magpapakasal na dalawa. Ngunit sa pagkakataon na ito ay sa simbahan na kami magsusumpaan at magsasabi ng I do na dalawa. Masasaksihan na din ng aming mga pamilya at malalapit na kaibigan ng aming pag-iisang dibdib. Hindi na ito isang secret marriage lang kagaya ng dati. Heto na naman kami mag-asawa at muli na naman namin pinagsasaluhan ang tamis ng aming pag-ibig. Ang sarap talagang humalik ng aking asawa. Nakakabaliw at nakakapagpawala ng tamang katinuan. Nagising ako dahil sa liwanag na tumatama sa aking mukha, kaya unti-unti kong iminulat ang aking mga mata upang tingnan kung saan galing ang liwanag na iyon. Napagtanto kong galing ito sa bintana ng aking kwarto. Tanghali na pala at mataas na ang sikat ng araw ngunit natutulog pa rin kami ng aking asawa. Paano ba naman kasi halos hindi ako tigilan ni Reggie kagabi? Mag-uumaga na nang makatulog kami dahil sa paulit-ulit namin pagniniig na ginawa. Napakalakas talaga ng stamina ng asawa ko. Talagang inubos din niya ang lahat ng lakas ko. Kahit masakit ang aking katawan ay dahan-dahan pa rin akong bumangon upang pumunta ng banyo. Dahan-dahan ko pang iniangat ang kamay ng aking asawa na nakahawak sa akin upang makaalis ako sa tabi niya. Nag-aalala din ako na baka magising ito at hindi na naman ako pabangunin. Nang matanggal ko na ang kamay niya ay agad na akong bumangon. Napangiwi pa nga ako dahil sa hapdi ng aking bulaklak. Naku naman, Reggie. Kung hindi lang talaga tayo mag-asawa, hindi na ako tatabi sa'yo. Wika ng isip ko sa aking sarili. Kinahaponan ay nagkaroon kami ng press conference na ginanap sa isang hotel. Piling-pili lang ang mga media na dumalo sa aming press conference. Hindi rin kami nahirapan na magsalita dahil nakiusap si Daddy sa mga reporter na kami muna magsasalita bago sila pwedeng magtanong.
2 tanong lang ang allowed sa bawat isang reporter. Isang tanong sa akin at isa din kay Reggie. Kaya mabilis din kaming natapos. Nang matapos ng press con ay umuwi na rin kami sa aming bahay. Ngayon ko naramdaman ang matinding pagod pagdating namin sa bahay. Kaya agad akong humiga sa sofa pagkapasok pa lang namin sa aming bahay. Love, bakit ka humiga dyan? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong sa akin na Reggie. Napagod lang ako't nahihilo. Inaantok na din ako. Sagot ko sa aking asawa habang nakapikit ang aking mga mata. Come here, love. Bubuhatin na lang kita at sa room ka na matulog. Sabi sa akin na Reggie, sa kanya ako binuhat at agad na naglakad paakyat sa aming kwarto. Pagpasok namin sa aming kwarto ay agad niyang tinanggal ang aking sapatos saka inayos ang aking pagkakahiga. Si Reggie na din ang nagtanggal ng aking damit saka ako sinuotan ng aking nighties. Ang sweet talaga ng asawa ko. Sana laging ganito. Parang ayaw ko na tuloy tumayo. Nung sumunod na araw ay agad na kami naghanda para sa kasal namin ni Reggie. Habang nasa opisina kami at nagtatrabaho ay isinisingit din namin ang pagpaplano ng aming kasal. Pumili na rin kami ng simbahan at venue para sa reception. Pati ang aking wedding gown ay ipinaparush ko din sa aking mga staff dahil ang wedding gown na aking isusuot ay sarili kong design. Matagal ko na itong sinimula noon pa pero natigil lang noong naghahanda na akong bumalik dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko natuloy ang paggawa nito noon. Love, kausap ko ang wedding coordinator natin. Tinatanong niya kung kailan daw tayo bakante para sa food tasting. Sabi sa akin ni Reggie habang nakatakip ang kamay niya sa speaker ng phone. Kahit ngayon akong papayag ka. Wala naman tayong ginagawa ngayon eh. Sagot ko naman sa aking asawa. Okay love, maganda ka na't aalis na tayo. Wika sa akin ni Reggie. Itinabi na din niya ang mga papeles na kanyang binabasa. Agad naman akong tumayo para makagamit muna ng banyo at makapag-refresh na din. Pagkalabas ko ng banyo ay naghihintay na sa akin ang aking asawa. Kaya kinuha ko ang aking bag, saka ako humawak sa kanyang braso. Let's go? Nakangiting wika ko at agad na nga kami lumabas ng aming opisina. Pagdating namin sa hotel kung saan kami magkikita ng aming wedding coordinator, ay nadat na namin na naghihintay na si Mrs. Lee sa amin sa lobby ng hotel. Agad din kami binati nito, saka kami dinala sa restaurant. Pag-upo pa lamang namin sa aming table ay naramdaman kong nag-vibrate ang aking cellphone. Kaya agad ko itong kinuha upang tingnan kung sino ang tumatawag. Nakita ko si Maylene ang caller kaya agad ko itong sinagot dahil alam kong emergency ang tawag niya. Lagi ko kasi sinasabi sa kanya na sakalang siya tumawag sa akin kapag emergency. Kung may sasabihin lang siya ay i-message lang niya ako at ako ang tatawag sa kanya. Nanginginig pa ang mga kamay ko na nakahawak sa aking cellphone, saka ako sinagot ang kanyang tawag. Hello Maylene, anong problema? Nanginginig ang buong katawan ko sa takot pati boses ko ay nag-iba na din. Ma'am Mirasol, puntahan niyo po kami dito sa ospital ma'am. Umiiyak na wika sa akin ni Maylene kaya sa gulat ko'y nabitawan ko pa ang cellphone na hawak ko. Agad din na tumulong aking luha dahil sa takot na bigla lumukob sa buo kong pagkatao. Maagap naman si Reggie dahil agad nitong nasalo ang cellphone ko na nahulog mula sa aking kamay na nakatapat sa aking tenga. Bakit love? Ano nangyari? Gulat na tanong sa akin ng aking asawa. Sinagot na din niya aking cellphone upang malaman ang nangyayari. Hello Maylene? Ano nangyari? Malakas ang boss na tanong ni Reggie sa yaya ng aming anak. What? Malakas pa sigaw niya. Saka mabilis na tumayo sa upuan niya sa kanya ako hinilang patayo. Okay, huwag kayong alis dyan. We're coming. Natatarantang sagot ni Reggie. Ako naman ay biglang nahilo kaya nahilot ko ang aking ulo. Mrs. Altamirano, are you feeling okay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Mrs. Lee. Hinawakan na din niya ako dahil bigla na lang ako nanghina. Love, mag-relax ka lang. Pupuntahan na natin sila. Kaya mo bang maglakad? Nag-aalalang tanong sa akin ni Reggie. Dain ko na biglang nanigas ang aking puson. Hinawakan ko na rin ang aking puson dahil bigla na lang itong sumakit. Love, ano nangyayari sa'yo? Love! Malakas na boses ni Reggie na tanong sa akin habang inaalalayan niya ako. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig at parang umiikot na rin ang buong paligid ko. Hindi ko malaman kung anong aking gagawin sa mga oras na ito.
Tumawag ang yaya ng aming anak sa aking asawa at pinaalam na nasa hospital sila ngayon. Dahil sa gulat ng aking asawa ay nabitawan pa niya ang kanyang cellphone. Buti na lang at nasalo ko naman ito kaagad. Dahil sa pagtataka ko sa naging reaksyon ni Mirasol, ay agad kong sinagot ang tawag upang alamin kung anong ibinalita ni Maylin sa aking asawa at bigla na lang itong nanginig sa takot. Sir Reggie, puntahan niyo kami dito sa ospital. Nabaril po si Master Jaime. May humarang kasi sa amin kanina at gustong kunin sa Ricky. Sabi sa akin ni Maylin habang umiiyak. What? Halos pasigaw na wika ko dahil sa pagkagulat. Nahimatay din po si Ma'am Jane kaya hindi ko na po alam ang gagawin ko. Iyak po nang iyak sa Ricky. Gustong puntahan ng lolo't lola niya. Pagbibigay alam ni Maylin kaya agad kong hinawakan ng braso ng aking asawa upang patayuin siya. Ngunit biglang dumaing si Mirasol at tinawakan din niya ang kanyang puson. Mabuti na lang at hindi matraffic sa oras na ito kaya dire-diretso ang pagpapatakbo ko ng aking kotse hanggang sa makarating na kami ng ospital. Agad akong bumaba upang tumawag ng mga nurse na magdadala sa aking asawa sa emergency room. Agad din na inasikaso ng mga doktor si Mirasol. Mabuti na lang at pag-aari ng kanilang pamilya ang ospital na ito kaya agad siyang inasikaso ng mga doktor. Agad ko ring binuhat ang aking anak na hindi tumitigil sa pag-iyak. Kasama nito ang mga bodyguard na lagi nilang kasama. Sila ang tumitingin kay Ricky habang abala si Maylin sa pag-aasikaso kay Nanay Jane. Daddy! Daddy ko! Pagtawag sa akin ng aking anak habang humihikbi pa ito. Niyakap ko naman ng mahigpit si Ricky saka ko ito hinalikan sa kanyang ulo. Stop crying, son. Daddy's here na. Pag-alo ko kay Ricky habang hinahaplos ko ang kanyang likod. Kinarga ko na din ito at agad namang siyang yumakap sa akin. Ano bang nangyari? At paanong nabaril si Dad? Tanong ko sa mga bodyguard ng aking mga bianan. Mr. Altamirano, pasensya na po sir dahil hindi namin nabantay ang mabuti ang anak at bianan mo. Itinaon po kasi ng mga kidnapper na kunin si Ricky nang papasok na sila sa van. Bigla na lang silang naglabasan at agad na hinablot ng isang lalaki si Ricky. Agad din po namin hinabol ang lalaki upang iligtas ang bata kaya hindi po namin nakita na may kalaban pala si Master. Pagbalik namin ay nakita na lang namin na may sugat na si Master habang si Ma'am Jane naman walang malay. Sagot sa akin ng pinaka-leader nila. Nakilala niyo ba ang mga kidnappers? Tanong ko ulit sa lalaki. Sir, napaamin na po namin ang isang lalaki na nahuli namin. At sinabi po niya na inutusan daw sila ng Leo Gonzalez upang kidnapin ang anak niyo. Sagot sa akin ng bodyguard ni Daddy. Ang walang hiyang Leo na iyon. Kahit pala nakakulong na ay gumagawa pa rin ng paraan upang makapaminsala sa pamilya ko. Dapat talaga sa taong iyon ay mamatay upang hindi na niya kami masaktan pa. Buhay na ng pamilya kong inilagay niya sa panganib. Kapag may masamang mangyari sa aking asawa at sa anak namin na dinadala niya, hindi ko alam baka ako mismong pumatay sa kanya. Sir Reggie, kailangan magsampa agad kayo ng kaso laban kay Leo Gonzalez. Sabi pa ng aking kausap kaya mabilis kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Eric. Kailangan malaman niya ang nangyayari sa kanyang pamilya. Nasa New Zealand na naman kasi sila ng kanyang asawa at sinusulit ang kanilang 2 buwan na bakasyon. Mr. Altamirano, gising na po ang asawa mo. Hinahanap ka na niya. Gusto daw niyang makita kayo ng anak niyo. Boses ni Mrs. Lee ang nagpalingon sa akin. Agad ko naman pinuntahan ang aking asawa habang buhat ko pa rin si Ricky. Tulog na din ang aking anak habang mahigpit itong nakayakap sa aking leeg at nakaunan sa aking balikat. Pagdating ko sa loob ng private room ng mga Del Rio, ay nakita ko si Mirasol na nakahiga sa hospital bed at agad ko siyang nilapitan. Saka ko ibinaba si Ricky sa tabi niya. Saka ko niyakap at tinalikan ng aking asawa. Iyak siya ng iyak habang nakayakap sa akin. Awang-awa ko sa aking asawa dahil hindi namin inaasahan na mangyayari ang lahat ng ito. Huwag ka nang umiyak. Baka lalong makasama sa iyo kapag umiyak ka pa. Pag-alo ko kay Mirasol. Parang hinihiwa ang puso ko sa hapdi nito. Awang-awa ako sa aking asawa dahil sa mga nakikita kong paghihirap ng aking mahal. Miss Altamirano, kailangan mo munang magpahinga. Bawal kang ma-stress. Baka sa susunod na duguin ka ay hindi na natin mailigtas sa mga babies niyo. Sabi ng doktor ni Mirasol. Kaya nagtaka ako sa sinabi niyang babies. Ibig sabihin ay hindi lang isang ipinagbubuntis ng aking asawa? Babies?
What do you mean, Doc? Hindi makapaniwalang tanong ko sa doktor na tumitingin sa aking asawa. Tama ang narinig mo, Mr. Altamirano. Dahil kambal ang dinadala ng asawa mo kaya kailangan niya muna mag-bed rest ng kahit 1 linggo dito sa ospital para maobserbahan namin siyang mabuti hanggang sa makarecover ang kanyang katawan. Sagot sa akin ng doktor kaya sa sobrang saya ko ay agad kong niyakap at hinalikan ng aking asawa. Thank you, love. Pasalamat ko kay Mirasol habang hinahalikan ko ang buong mukha niya. Agad na umuwi sina Eric at Helen mula sa kanilang honeymoon sa New Zealand. Doon sila pumunta matapos ang engagement ni Mirasol at Reggie. Matapos nilang malaman ang mga nangyari mula sa tawag ni Reggie, ay agad din nilang tinapos ang kanilang bakasyon at agad na umuwi ng Pilipinas. Galit na galit sa Eric sa mga taong responsable sa pagkabaril ng kanyang ama at muntik na pagkakakidnap kay Ricky. Lalo pa siya nagnitnit sa galit nang malaman na pati si Mirasol ay kamuntik na ring makunan dahil sa pagkabigla sa mga pangyayari. Magbabayad ang taong nagtangka sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Pagsisisihan nila ang lahat at kung bakit ang pamilya Del Rio pa ang napili nilang saktan. Malakas na wika ni Eric. Ilang beses din niyang sinuntok ang kanyang table kaya nasugat ang kanyang kamao dahil sa pagkabasag ng salamin sa ibabaw nito. Young Master, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong gawin namin sa taong iyon at ngayon din mismo ay kakausapin ko ang mga kontra ko sa loob. Wika ng kanang kamay ni Eric. I want him to suffer. Sagot ni Eric habang nagbabaga ang mga mata niya sa galit. Biglang nagbago ang kanyang anyo at ang maamong mukha niya ay naging matapang at nakakatakot tingnan. Masusunod, Young Master. Agad na sagot ng kanyang kanang kamay. Agad din itong nagpaalam at mabilis na umalis. Kailangan nilang kumilos agad dahil ngayong araw ang paglilipat kay Leo Gonzalez patungo sa malaking bilangguan. Candro, dalhin mo ako sa Bartolina. Gusto kong makita ang taong bumaril kay Daddy. Utos na Eric sa kanyang tauhan. Opo, boss. Sumunod po kayo sa akin. Sagot naman ni Candro. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaan nilang tauhan. Mabilis na naglakad ang lalaki patungo sa may garahe. Pagdating nila sa loob ng garahe ay may binuksan itong pinto pababa sa basement. Maliwanag naman ang hagdan pababa kaya mabilis silang bumaba at pagdating sa loob ng basement ay maririnig ang mga daing na mga taong nakakulong sa loob. Dito, boss. Turo ni Candro sa isang bakal na pintuan. Buksan mo. Utos na Eric sa tauhan kaya mabilis na binuksan na lalaki ang pinto. Bago pumasok si Eric sa loob ng Bartolina ay nagsuot muna siya ng gloves, saka nito kinuhang isang patalim. Mariing pinagmasdan ni Eric ang lalaki. Halos hindi na ito makilala sa dami ng kanyang pasa sa muka. Alam niyang gawa ito ng kanilang mga tauhan, ang mga pasa at sugat na lalaki, ngunit wala siyang pakialam. Dahil galit siya sa lalaki na siyang dahilan ng pagkakaratay ng kanyang ama sa ospital. Siya ba ang bumaril kay Daddy? Tanong ni Eric kay Candro habang itinuturo ng patalim ang mukha ng lalaki na nakatali ang dalawang kamay sa itaas ng Bartolina. Siya nga, Young Master. Siya ang bumaril sa inyong ama. Sagot ni Candro saka siya tumalikod upang hindi niya makita ang gagawin ni Eric sa lalaki. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong nagkakasala sa isang Del Rio? Malakas na sigaw ni Eric sa lalaki. Boss, maawa ka! Napugutusan lang kami! Sumisigaw na wika na lalaki dahil sa paghiwa sa kanya ni Eric. Ilang beses din na pinadaanan ni Eric ang kanyang patalim sa katawan ng lalaki kaya mabilis na umagos ang dugo nito. Maawa? Yan ang nababagay sa'yo. Sagot ni Eric sa kanya binigyan ng suntok sa muka ang lalaki. Saka dalawa pa magkasunod sa tiyan nito. Kaya halos hindi makahinga ang lalaki sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ni Eric. Malakas na iyak na lalaki ang maririnig sa buong paligid ngunit tila baliwala na ito kay Eric. Hindi na niya alintana ang ingay nito dahil nagsimula na siya sa kanyang pagpaparusa. Boss! Boss, ang asawa mo, boss! Hinahanap ka! Malakas na pagtawag sa kanya ng isa pang tauhan niya. Kaya nabaling dito ang kanyang atensyon. Sinabi mo ba kung nasan ako? Agad na tanong nito sa tauhan. Hindi po, boss. Agad na sagot ng lalaki. Bakas din sa mukha nito ang takot dahil ibang-iba na ang anyo ng kanilang young master. Kayo na ang bahala sa lalaking yan.
ituloy yung pagpaparusa. Utos pa ni Eric sa mga tauhan. Agad din siya nagtungo sa lababo upang hugasan ang kanyang mga kamay. Kailangan maging malinis siya pagharap niya sa kanyang asawa. Ilang beses pang ipinilig ni Eric ang kanyang ulo upang kumalma ang kanyang pakiramdam. Nang matapos na masiguro ni Eric na wala nang bakas ng dugo ang kanyang kamay at mukha, ay agad na siyang lumabas. Agad din niyang hinanap ang kanyang asawa. Nakita niya ito sa may poolside at doon nakaupo. Babe, hinahanap mo daw ako? Tawag niya sa asawa na nakasimangot na nakaupo sa may upuan. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Naikot ko na ang buong mansyon pero hindi kita makita. Nangahaba ang uso na tanong ni Helen sa kanyang asawa. Nasa garage lang ako, babe. Inayos ko sa isang kotse. Sagot ni Eric sa asawa. Galing din ako dun kanina pero wala ka naman dun Sagot sa kanya ng asawa. Halatang inis na inis din ito dahil hindi siya nito nakita sa paligid. Baka hindi mo lang ako napansin, babe. Nandun ako sa ilalim ng kotse kanina. Di naman ako makalabas agad kasi ibinabalik ko yung isang spare parts na pinalitan ko. Pagkakaila ni Eric sa asawa, ipinagdasal pa niya na sana'y maniwala ito sa kanya. Babe, gusto kong dalawin si Mirasol. Sumahan mo naman ako. Paglalambing ni Helen sa asawa, niyakap na din niya ang bewang ni Eric. Sure, babe. Sandali at magbibihis muna ako. Pinagpawisan kasi ako kanina sa garage. Ang init sa ilalim ng kotse. Sabi ni Eric saka pinatayo ang asawa at saka sila magkasamang pumasok sa loob ng mansyon. Pagdating nila sa ospital ay binati na sila ng mga nurse at doktor na nagtatrabaho sa ospital. Ang ganda talaga ng asawa ni Chairman. Kinikilig na wika ng isang nurse. Oo nga, at bagay na bagay din sila. Sagot naman ng isa pang nurse. Magtrabaho na nga kayo, puro kayo kwentuhan. Pagpuna naman ang kasamahan nila, kaya mabilis na naghiwalay ang dalawang babae upang hindi sila mapagalitan. Paglabas ng elevator na mag-asawa ay sinalubong naman sila ng kanilang mga tauhan na nagbabantay sa labas ng private room. Magandang araw, young master, Ma'am Helen. Pagbati ng mga ito kay Eric at Helen, tumangulang si Eric sa kanila at diretso silang naglakad patungo sa pinto ng private room. Agad din silang pinabuksan ng pinto ng kanilang mga tauhan at mga nakayuko pa silang lahat habang papadaan ang mag-asawa. Kagigising lang ni Mirasol nang dumating sina Helen at Eric. Magkatabi pa ang kama nila ng kanyang daddy na puno ng aparato ang katawan. Wala pa ring malay si Jaime habang binabantayan ni Jane. Hawak pa nito ang kamay ng asawa habang nakaupo siya sa isang upuan na nasa tabi nito. Si Mirasol naman ay inaasikaso ni Reggie. Pinupunasan ni Reggie ang mukha ni Mirasol upang magbuka itong fresh. Franny, kumusta ka na? Agad na nilapitan ni Helen ang matalik na kaibigan matapos sumali kay Jane. Ayos na ako, Franny. Ikaw ba, kumusta na? Sagot ni Mirasol. Masaya siyang makita ang kanyang matalik na kaibigan. Malaki na rin ang tiyan nito dahil 6 na buwan na ang ipinagbubuntis nito. Eto, hindi na sexy, Franny. Sagot ni Helen habang hawak nito ang kanyang tiyan. Nagtawanan pa sila magkaibigan. Saka nila niyakap ang isa't isa. Babe, dito ka muna. Maiwan ha. May lalakarin lang kami ni Reggie. Pabalik din kami kaagad. Paalam ni Eric sa asawa. Sis, hiramin ko muna ang asawa mo ha. May importante lang kaming lalakarin na dalawa. Paalam din ito kay Mirasol sa kahinalikan ang kakambal. Sige kuya, mag-iingat kayo. Wika ni Mirasol saka niyakap ang kakambal. Love, sandali lang kami. Paalam ni Reggie sa asawa. Saka hinalikan nito sa labi. Ano palang gusto mong kainin para maibili kita? Tanong muli ni Reggie kay Mirasol. Gusto kong kumain ng lasagna. Agad na sagot ni Mirasol sa asawa. Nakangiti pa ito dahil bigla na lang siyang naglaway sa lasagna. Ikaw babe, anong gusto mong ipabili? Tanong naman ni Eric sa kanyang asawa. Barbecue and fresh lumpia. Mabilis din ang sagot ni Helen. Agad na umalis na Reggie at Eric. Nakasunod din sa kanila ang mga tauhan ng mga Del Rio. Agad silang sumakay sa kotse ni Eric, habang ang mga tauhan naman nila ay sakay ng 2 pang kotse. Akala siguro ng mga kalaban ko ay matatahimik na sila dahil naipakulong na nila ako. Napakalaking pagkakamali noon dahil kahit na nakakulong ako dito ay kaya ko pa rin silang siraing lahat.
Kagaya ng pagsira nila sa buhay namin ng anak ko. Ang kawawa kong anak, namatay nung walang kalaban-laban. Umanda kayong lahat sa paniningil ko sa inyo, Pamilya Altamirano at Del Rio. Maya-maya lang ay malaya na naman ako. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mauubos kayong lahat. Mga animal kayo. Ngayon ako ililipat ng kulungan at dadalhin na nila ako sa kulungan ng mga kriminal na nahatulan ng habang buhay. Pero ang hindi nila alam ay nag-aabang na ang mga tauhan ko para iligtas ako. Eric Del Rio, umanda ka na. Dahil uunahin kitang patayin. Animal ka. Yun ay sinisigaw na aking isipan. Talagang nagmingit-ngit ako sa galit sa animal na iyon. Sa tuwing maaalala ko ang ginawa niyang pagbaril sa aking nag-iisang anak. Isinakay kami sa isang prison bus patungo sa malaking kulungan. Nilagyan pa kami ng kadena sa paa ng mga kasama ko para hindi kami basta-bastang makakatakas. Tahimik lang akong umupo at nag-iintay ng oras para sa aking paglaya. Nakalipas ang halos 30 minuto ay bigla na lang tumigil ang sinasakyan naming bus. Tanda na merong humarang sa aming daraanan. Narinig ko na rin ang putukan sa labas at ilang mga pagsabog. Talagang pinaghandaan talaga ito ng aking mga tauhan upang maitakas lang ako sa mga pulis na maghahatid sa akin sa prison. Maya-maya pa ay meron nang nagbubukas sa likod ng prison bus. Hindi ako gumalaw sa aking kinauupuan dahil alam ko na ang mga tao ko sila. Boss! Pagtawag sa akin ng aking mga tauhan, mabilis din nilang tinanggal ang kadena at posa sa aking kamay at paa. Mabilis na umalis ang aming mga sasakyan palayo sa lugar. Kailangan makaalis kami agad sa lugar na ito bago pa dumating ang mga otoridad. Ngunit nagulat ako dahil bigla na lang may humarang sa amin at pinaulanan kami ng bala. Kaya agad akong dumapa dahil ayokong matamaan. Hindi pa ako pwedeng mamatay ngayon. Kailangan ko munang mapatay ang mga taong dahilan ng maagang pagkamatay ng aking anak. Hanggang sa merong nagbukas sa pinto ng sakyan at mabilis akong hinilang palabas. Parang gusto kong liparin ang lumang building, makapasok lang ako kaagad. Nangangati na rin ang aking mga kamay at gustong-gusto ko nang masapak ang taong dahilan ng kaguluhan sa buhay namin lahat. Nasaan ang demonyo na iyon? Malakas ang boses ko na tanong sa mga tauhan ni Eric nang makarating kami sa loob ng lumang gusali. Nasa basement, sir. Sumunod po kayo sa akin. Sagot na isang tauhan ni Eric. Kaya sumunod lang kami sa lalaki at dinala niya kami sa basement nitong lumang building. Si Eric naman ay tahimik lang na naglalakad. Parang ibang Eric din ang kasama ko ngayon dahil bigla na lang nag-iba ang aura ng kanyang muka. Masasabi ko nakakatakot ang itsura niya ngayon at pati ako ay nag-aalangan na sa kanya. Ngunit hindi naman ako natatakot sa kanya dahil alam kong siya pa rin ang dating Eric Del Rio, nakakambal ng aking asawa. Wait! Pagpigil sa akin ni Eric. Hinawakan din niya ang balikat ko kaya napaharap ako sa kanya. Why? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Are you sure you want to do this? Tanong niya sa akin habang diretsyong nakatitig siya sa mga mata ko. Yes, buo na ang loob ko. Sagot ko sa kanya dahil yun naman talaga ang gusto ko. Ang durugin sa aking mga kamay ang taong punot dulo ng lahat ng kaguluhan at kapahamakan sa pamilya ko. Here, wear it. Sabi sa akin ni Eric. Sa kanya ibinigay sa akin ang isang plastic. Agad ko namang kinuha ang plastic. Saka ako nagtungo sa isang kwarto na itunuro niya sa akin. Pagpasok ko sa loob ay agad kong binuklat ang laman ng plastic. Isa pala itong overall suit at meron ding gloves at mask at agad ko isinuot ang damit. Saka ko isinuot ang gloves sa aking mga kamay at ang mask na kasama nito. Saka ako lumabas ng kwarto. Sir, ito pong isuot mo. Bawal po sa loob ang nakasapatos. Sabi na isang tauhan ni Eric. Saka iniabot sa akin ng isang bota. Nagtataka talaga ako sa mga ipinapasuot nila sa akin. Bakit kailangan ko magsuot ng bota? Maputik ba sa loob? Nang maisuot ko na ang bota, ay saka pa lang ako pinapasok ng lalaki nagbabantay sa pinto ng basement. Nagulat ako nang makita ko ang loob ng basement. Hindi pala ito pangkaraniwang basement lang dahil mukha itong morgue o kaya ay slaughterhouse. Nakita ko rin si Eric na nakaupo sa isang sopa habang humihit-hit ng sigarilyo. Nakasuot din siya ng katulad ng suot ko ngayon. Nasa harapan nito si Leo Gonzalez at mahigpit na nakatali sa isang upuan habang mahimbing itong natutulog. Hinarang ng mga tauhan ni Eric ang sasakyan ni Leo habang tumatakas sila sa mga pulis.
Hinintay lang ng mga tauhan ni Eric na makalayo sila sa lugar kung saan nila tinambangan ang convoy ng mga sasakyan na patungo sa malaking kulungan. At nang makuha na si Leo ng mga tauhan niya, ay agad naman na naghanda ang mga tauhan ni Eric upang harangan sila at kunin si Leo Gonzalez. Dinala nila si Leo dito sa isang hideout ng grupo ni Eric para dito namin siya puntahan. Kaninang kausap ko si Eric sa labas ng private room ay halos hindi ako makapaniwalang nasa mga kamay na niya si Leo Gonzalez. Ngayon ko naisip na tama pala ang mga bali-balita noon na mapanganib ng mga tao ang mga Del Rio. Dahil meron silang sariling private army at lahat ng kumakalaban sa kanila ay naglalahong parang bula. Nang makita ko si Leo ay biglang sumiklab ang galit ko. Pagkakita ko pa lang sa taong dahilan ng muntik ng pagkawala ng mga anak ko. Kaya mabilis ako naglakad at agad kong binigyan ng suntok sa muka ang lalaki. Tulog pa yan bro. Gisingin mo muna bago mo simulan ang gagawin mong pagpaparusa. Wika ni Eric. Tumayo na rin siya at agad na binuhat ang balde na puno ng tubig at ice at saka ibinuhos sa ulo ng katawan ni Leo Gonzalez. Agad na nagising si Leo at gulat na gulat din siya dahil hindi niya akalain na mahuhuli namin siya. Sino kayo? Bakit ako nakatali dito? Pakawalan niyo ako! Mga demonyo kayo! Malakas na sigaw niya sa amin ni Eric. Agad naman na binigyan ni Eric na isang malakas na suntok sa sikmura ang lalaki kaya napadaing ito sa sakit. Mauna ka na bro. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa taong iyan. Isipin mo lang na isang demonyo at salot sa buhay mo iyan at isara mo muna ang pandinig mo sa lahat ng mga maririnig mo. Wika sa akin ni Eric. Sa kanya binuksan ang isang kahon na naglalaman ng iba't ibang klase ng mga patalim at iba pa. Napalunok muna ako dahil sa buong buhay ko ay ngayon lang mababahiran ng dugo ang aking mga kamay. Ngunit buo pa rin ang loob kong kaya kong gawin ang mga iniisip ko. Kaya agad kong kinuha isang patalim na agad kong itinutok sa leeg ni Leo Gonzalez. Idiin mo hanggang sa bumuo ng dulo. Mariing utos sa akin ni Eric. Kaya agad ko namang sinunod ang sinabi niya sa akin at idiniin ko ang dulo ng patalim sa kanyang leeg. Dahilan upang sumigaw siya ng napakalakas dahil sa sakit. Agad ko ring hinugot ang patalim dahilan din upang lumabas ang dugo sa kanyang leeg. Sa hita naman! Muli pang utos sa akin ni Eric, kaya agad kong itunutok ang patalim sa hita ng lalaki. Nanginginig din ang aking mga kamay dahil hindi talaga kaya ng sikmura ko ang maging malupit sa kapwa. Ngunit kailangan ko itong gawin para sa mga anak ko at asawa. Matatahimik lamang kami kapag wala na ang demonyo na ito sa mundong ito. Umiyak siya at nagmakaawa sa akin. Maawa? Bakit ako maawa sa'yo? Buhay ng pamilya ko ang muntik nang mawala na dahil sa'yo. Kulang pa ang buhay mo na maging kabayaran sa lahat ng mga ginawa mong kasalanan sa pamilya ko. Kayo ng anak mo. Kaya dapat ka nang mamatay. Biglang sumiklab ang galit sa aking puso dahil sa pagmamakaawa sa akin ni Leo. Hindi ako maaawa sa katulad niyang mapagsamantala at walang ginawa sa aking pamilya, kundi lokohin at pagnakawan. Hanggang sa maramdaman ko ang paghila sa akin ng isang tao. Napatingin ako sa taong iyon at nakita kong si Eric pala ang humila sa akin. Enough. Malumanay na wika niya sa akin na siyang ipinagtaka ko kaya napalingon ako kay Leo at ganoon na lang ang gulat ko dahil wala na pala itong buhay at tad-tad na ng saksak sa buong katawan. Napatingin ako sa aking kamay at nakita kong hawak ko pa ang patalim na ginamit ko kanina. Punong-puno ito ng dugo at tumutulo pa ito sa sahig. Pati ang suot kong overall ay basa na ng dugo. Kaya agad kong binitawan ang hawak kong patalim. Oh God! Nausal ko pa. Kahit ako hindi na makapaniwala na nagawa ko iyon kay Leo Gonzalez. Let's go. Bahala na mga tauhan ko sa kanya. Baka hinahanap na tayo sa ospital. Wika sa akin ni Eric kaya mabilis akong lumabas sa loob ng kwarto at pumasok sa isa pang kwarto upang magpalit ng damit. Pagkahubad ko na isinuot kong overall ay agad akong naligo. Parang dumikit kasi sa akin ang amoy ng dugo ni Leo. Kaya kinuskus ko pang mabuti ang sabon at ang buo kong katawan. Nang matapos na ako ay mabilis din ako nagbihis. Muli ko rin isinuot ang mga damit ko kanina, pati ang sapatos ko. Saka ako mabilis na lumabas at umakyat sa hagdan patungo sa unang palapag. Ang tagal mo? Baka magalit na sa atin ang dalawang buntis. Reklamo sa akin ni Eric, saka naglakad ng palabas ng lumang building. Kayo na ang bahala sa mga kalat.
Gusto kong malinis yung mabuti at walang sisingaw na baho. Bili ni Eric sa mga tauhan niya. Masusunod, young master. Agad na tugon ng mga tauhan ni Eric. Nagsiyuko pa nga ang mga ito nang magsimula na kami maglakad palabas. Pagkasakay namin sa kotse ay agad na bumaling sa akin si Eric. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tandaan mo na ginawa mo lang ang nararapat para sa pamilya mo. Kung ano man ang mga naganap kanina ay iwanan mo din dito ang lahat at huwag mong dadalhin sa pagbabalik natin sa ating mga pamilya. Wika sa akin ni Eric, saka pinaandar ang kanyang kotse. Dinaanan din namin ang mga in-order namin kanina ng mga pagkain para kina Mirasol at Helen. Siguradong magwawala ang dalawang iyon kapag hindi namin naibigay ang mga hinihiling nila. Kaya bago pa kami makarating ng hideout kanina, ay tinawagan ko ng aking chef upang ihanda ang mga order nila. Pagdating namin sa ospital ay nadat na naming masayang nag-uusap sina Mirasol at Helen. Katabi na din nila si Nanay Jane at nakikinig sa mga sinasabi ni Mirasol. We're back! Masayang wika ni Eric kaya napalingon silang lahat sa amin. Agad ko namang ipinakita ang dala kong paper bag na may lamang pagkain sa kanila upang hindi na sila magtanong pa kung saan kami ni Eric. Ang lasagna ko! Malakas na bigkas ni Mirasol habang malawak ang pagkakangiti ng aking asawa. Kaya agad ko siya nilapitan saka ko hinalikan ng kanyang noo. Gutom ka na ba, love? Tanong ko sa aking asawa. Oo, ang tagal niyo kasi. Sagot sa akin ni Mirasol. Matrapi kaya sis, kaya kami natagalan. Tapos inintay pa namin ang mga pagkain. Sagot naman ni Eric sa kanyang kapatid. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi na nagtanong pa sina Mirasol at Helen. Parehong walang alam ang dalawa sa tunay na pagkatao ni Eric. Kahit ako'y nagulat nang matuklasan ko ang lahat. Pareho na kami ngayon ni Eric na may lihim sa aming pagkatao. Kabilang na ako sa pamilya Del Rio at kapamilya ko na sila. Kaya gagawin ko rin ang lahat upang protektahan ng pamilya ko gaya ng ginagawa ng isang Del Rio. Love, gusto ko pa. Ang sarap kasi. Wika ni Mirasol habang sinubo ang huling bahagi ng kanyang lasagna. Kaya nabaling na sa kanyang aking atensyon at agad kong nilagyan ng lasagna ang kanyang plato. Sige love, kumain ka ng marami para mabilis kang makarecover. Nakangiting wika ko sa aking asawa. Bigla din ako nag-alala sa kalusugan ng aking asawa dahil napakapayat ng katawan ni Mirasol tapos kambal pa ang dinadala niya. Nagising na rin si Daddy Jaime kaya masayang-masaya kami lahat, lalo na si Nanay Jane. Umiiyak siya sa tuwa nang makita niyang nagmulat na ng mga mata si Dad. Agad din na hinanap ni Dad si Ricky kaya agad kong tinawagan sina Mommy at Daddy upang dalhin ang aking anak dito sa ospital. Nang dumating sina Mom and Dad kasama si Ricky ay biglang umaliwalas ang mukha ni Daddy Jaime nang makita na nito ang kanyang mahal na apo. Niyakap at hinalikan nito si Ricky, habang ang anak ko naman ay tanong ng tanong kung bakit nakahiga ang dadalo niya sa hospital bed. Sa tagiliran, ang tama ni Daddy Jaime kaya nakabalod ng benda ang kanyang katawan. Alam kong nabaril si Dad dahil sa pakikipaglaban niya sa mga kidnapper. Itinaya niya ang kanyang buhay upang protektahan si Ricky. Eric, nahuli na ba ang mga tao may kagagawa ng lahat? Tanong ni Dad kay Eric. Parang ordinaryong tanong lang iyon para sa iba ngunit sa amin ni Eric ay malalim ang ibig sabihin. Yes, Dad. Nakakulong na silang lahat. Kaya ipinatag mo na ang loob mo. Inayos na namin ni Reggie ang lahat. Sinuguro namin na mabubulok sila lahat sa kulungan kaya matatahimik na tayong lahat. Pwede na tayong mabuhay ng malaya at walang kinatatakutan. Sagot ni Eric kay Daddy Jaime. Tumango lang si Dad, sa kanya ko sinulyapan. Tinanguan ko lang din siya, tanda ng pagsang-ayon ko sa sinabi ni Eric. Kaya nakahinga na din siya ng maluwag. Makalipas ang 1 linggo ay pinayagan na rin si Mirasol na makauwi sa kanilang bahay. May inihanda pang sorpresa para sa kanya ang mga kasambahay. Kasama sina Robert at Amanda na welcome home party. Nagpasalamat naman si Mirasol sa kanila dahil sobrang na-appreciate niya ang ginawa nilang sorpresa. Thank you sa inyo lahat, Mommy, Daddy. Thank you po. Naiiyak na pasalamat ni Mirasol sa mga ito. You deserve it, Iha. Sagot ni Amanda, saka niyakap ni Mirasol. Hinapos din niya ang tiyan nito, saka inalalayan na makaupo. Makalipas ang 1 buwan, hindi ako makatulog ngayon dahil sa pinaghalong kaba at excitement na nararamdaman ko. Bukas na ang kasal namin ni Reggie.
Itinuloy din namin ang plano dahil sabi ni Daddy ay wala na kaming dapat na katakutan pa dahil nakakulong na ang mga taong nanggugulo at gustong manakit sa amin. 3 araw na rin na hindi kami nagkikita na Reggie dahil bawal daw munang magkita ang dalawang ikakasal. Dapat daw ay sa simbahan na lang kami magkikitang dalawa sa araw mismo ng aming kasal. Kahit tawag ay bawal din. Kinuha pa nga sa akin ni Nanay ang cellphone ko para hindi kami makapag-usap na Reggie. Miss na miss ko ng asawa ko. Kung bakit kasi napakadaming pamahiin na sinusunod. Pero kailangan ko matulog dahil makakaapekto sa kalusugan ng mga babies ko sa loob ng tummy ko kung magpupuyat ako. Kaya kahit hindi ako inaantok ay pinilit ko pa rin matulog. Kinabukasan ay nagising ako sa alarm na nakaset sa ibabaw ng side table. Kaya agad na akong bumangon upang makaligo na ako at makapaganda para sa aking kasal. Muli ko na namang naramdaman ng kaba sa aking dibdib at tila pinagpapawisan na naman ang aking katawan. Maya-maya lang ay darating na ang mga mag-aayos sa akin. Hindi naman ako nagtagal sa banyo. Nagsuot lang ako ng bathrobe na makapal at saka lumabas ng banyo. Nadatnan ko din si Nanay sa loob ng room ko. Dinalan pala niya ako ng aking breakfast upang makakain muna ako at mainom ko ng mga vitamins ko na bigay sa akin ng OB ko. Mirasol anak, kumain ka muna para makainom ka na ng vitamins mo. Maya-maya lamang ay darating na ang mga makeup artist mo. Wika sa akin ni Nanay kaya agad na akong umupo sa sofa upang makapag-almusal. Thank you, Nay. I love you. Paglalambing ko sa aking ina. Walang anuman anak. Basta lagi mong tatandaan ha na nandito lagi si Nanay para tulungan ka. Kahit may asawa at mga anak ka na nandito lamang ako anak. Lagi mong tatandaan na mahal kita, Mirasol. Pasensya ka na rin anak sa akin ha. Dahil pinalaki kita sa isang kasinungalingan noon. Ginawa ko lang naman ang inakala kong tama sa mga panahon na iyon. Dahil ayaw ko tang masaktan. Umiiyak na wika sa akin ni Nanay. Niyakap din niya ako ng mahigpit at tila ayaw na niya akong pakawalan pa. Nanay, magpapakasal lang po ako. Hindi naman po ako mawawala sa inyo ni Daddy at Kuya. Salamat din sa iyo, Nay, dahil ipinaglaban mo ako noon at hindi mo hinayaan na magkahiwalay tayo. Nawalay man tayo kay Daddy at Kuya noon pero muli din tayong pinagsama-sama ng Panginoon. Mahal na mahal din kita, Nanay, dahil ikaw lang nag-iisang nanay ko na napakabait at mapagmahal. Kahit naging pasaway ako noon na hindi ka nag-alat sa akin. Kahit nag-asawa na ako na hindi nagpapaalam sa iyo, itinanggap po pa rin ako at ang anak ko. Nay, salamat po sa lahat-lahat. Mahal na mahal kita, Nay. Tugon ko kay Nanay. Nagkaiyakan pa kami mag-ina habang mahigpit na nagyayakapan. Nagulat pa kami ni Nanay nang biglang may tumikim sa tabi namin. Malakas na tumikim si Daddy. Hindi namin namalaya na nakapasok na pala siya dito sa loob ng kwarto ko. Dad! Gulat na pagtawag ko kay Daddy. Ano bang drama yan ha? Bakit hindi ako kasali? May pagtatampong wika ni Daddy sa amin ni Nanay kaya tumawa na lang kami. Habang nagpupunas ng mga luha namin na umagos sa aming mga pisngi. Agad din akong tumayo saka ko hinila si Daddy at pinaupo sa gitna namin ni Nanay. Saka namin siya niyakap ng mahigpit at hinalikan ko rin si Daddy sa kanyang pisngi. Dad, thank you for everything. Mahal na mahal kita, Dad. Kayo ni Nanay. Sabi ko kay Daddy habang nag-uunahan na naman sa pagbagsak ang aking mga luha. Ewan ko ba kung bakit iyakin ako masyado ngayon. Parang napakababaw na ng luha ko at lagi na lang bumabagsak. I love you too, my princess. Hangad ko ang kaligayahan yung mag-asawa. Alam kong mahal na mahal ka ni Reggie at aalagaan kanyang mabuti sa piling niya. Kayo na mga apo ko. Masaya ako anak dahil si Reggie ang napili mong mahalin. Kaya panatag na ang loob ko. Kung sakali man na mawala na ako sa mundong ito ay panatag na ang loob ko. Dahil alam ko nasa mabuti kayong kalagayan ng apo ko at magiging mga apo. Madamdami na wika sa akin ni Daddy kaya lalo akong umiyak dahil sa sinabi niya. Isipin ko palang na mawawala na ng tuluyan si Daddy sa amin ay nadudurog na ang puso ko. Hindi ko kakayanin na mawala si Daddy sa akin, sa amin lahat. Dad, please don't say that. Mabubuhay ka pa ng matagal, Dad. Makakasama ka pa namin ng matagal. Makakalaro mo pa at makikita mo pang magsilaki ang mga apo mo. Wika ko kay Dad.
habang umiiyak at napapahikbi. Anak, ang sinasabi ko lang naman ay ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Di ko naman kayo iiwan na basta-basta lang. Magsa-second honeymoon pa kami ng nanay mo, di ba? Di ba, mahal? Muling sabi ni Daddy sa akin kaya napangiti na din ako. Puro kakalukuhan. Inis naman na sabi ni nanay sabay hampas nito sa braso ni Daddy. Aray ko naman, mahal. Masakit yun ah. Reklamo ni Daddy kay nanay. Sa kanya kami niyakap na dalawa. Anak, kumain ka na. Malamig na itong pagkain. Lalabas na muna kami ng daddy mo para makapaghanda na din kami. Wika ni nanay kaya agad ko nang sinimulan ang pagkain. Nay, si Ricky po pala. Gising na po ba siya? Tanong ko kay nanay dahil munti ko nang makalimutan ng aking anak. Oo anak, kumakain na kanina kasama ni Eric at Helen. Sagot ni nanay, kaya tumango na lang ako at muli ipinagpatuloy ang aking pagkain. Matapos ko maubos ang pagkain ko ay nag-toothbrush muna ako bago lumabas ng aking kwarto. Sa guest room kasi kami aayusan ng makeup artist kaya doon na ako nagtungo. Pagpasok ko sa loob ay nabungaran ko ang aking wedding gown na nakasuot sa isang manikin. Napakaganda nito at punong-puno ito ng crystals and pearls. Milyon ang halaga ng damit na ito kung ibebenta na ito sa boutique. Ngunit hindi pumayag si Reggie na hindi ito bayaran sa company ko kaya hinayaan ko na lang siya. Good morning, Miss Mirasol. Are you ready? Malamyos na boss ng aking makeup artist. Matagal ko na siyang makeup artist. Isang bakla si Alani o Alan. Ngunit hindi mo masasabing lalaki ito dahil sumailalim na siya sa ilang cosmetic surgery upang mapalitan ng kanyang anyo at magmukhang babae. Good morning, Alani. Masaya ka ata ngayon. Tugon ko sa kanya. Yes, Miss Mirasol. Masaya ako ngayon dahil sa wakas, pakakasalan ka na ni Papa Reggie. Masusubukan mo na rin mag-walk down the aisle. Puno ng kabaliwan na sagot niya sa akin. Kaya napatawa na lang ako sa kanyang mga pinagsasasabi. Pumasok na rin si Thea at ang iba pang staff ko na siyang nag-aayos sa akin at sa mga models na kasama kong rumamba. Sila ang pinili kong mag-aayos sa aming lahat dahil subok ko na ang kalidad ng trabaho nila. Ay, Miss Mirasol, bakit mugto ang mga mata mo? Nagtatakang tanong sa akin ni Thea nang mamasdan na nito ang pamamaga ng aking mga mata. Wala ito, nagkaiyakan lang kami kanina ng parents ko, kaya ganito ang mga mata ko. Sagot ko kay Thea. Don't worry dear, dahil tatakpan natin yan ng concealer. Hindi na yan mahahalata mamaya pagkatapos ko siyang ayusan. Wika ni Alani, saka nito inilabas lahat ng kanyang mga gamit. Patapos nila ako maayusan ay agad na nila akong binihisan. Pati si nanay at Helen ay ready na din sa pag-alis namin. Nay, bakit kaya kinakabahan ako? Tanong ko kay nanay dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Nalalamig din ang aking mga kamay at parang ang init ng aking pakiramdam kahit meron namang aircon. Excited ka lang anak, kaya ka kinakabahan? Sagot sa akin ni nanay. Ganyan talaga ikakasal, Frenny. Ganyan din ang pakiramdam ko noong ikinasal kami ni Eric. Parang ang gusto lumabas ng puso ko dahil sa lakas ng kaba ko. Para akong aatakihin sa puso. Wika ni Helen sa akin. Hinawakan din niya ang magkabilang balikat ko habang nasa likod ko siya at pareho kaming nakatingin sa salamin. Mirasol, handa na po ang cameraman natin. Labas na tayo para makapag-photoshoot muna kayo ng family mo bago tayo umalis. Wika sa amin ni Thea, kaya agad na akong tumayo. Si Helen naman ang humawak sa laylayan ng gown ko para hindi ako mahirapan sa paglalakad. Ma'am Helen, ako na ang hahawak. Mauna ka na po sa baba. Baka madulos ka po sa hagdan. Nag-aalalang wika ni Alani kay Helen. Thank you, Alani. Pasasalamat ni Helen sa kanauna nang bumaba ng hagdan. Nagkaroon muna kami ng photoshoot ng pamilya ko bago kami tuluyang pumunta ng cathedral. Sa van sumakay si nanay, kasama si Ricky at ako naman ay sa bagong kotse na Reggie na bulletproof din. Matapos sa mga kaguluhan sa buhay namin noon, ay bigla na rin naghigpit si Reggie. Meron na rin kaming sarili mga bodyguard, kagaya ng isang Del Rio. Ang bahay namin ay puno na din ng CCTV at lahat ng pupuntahan namin ay lagi namin kasama ang mga tauhan ng asawa ko. Hindi naman na bago sa akin ang ganito dahil nasanay na ako noon pa. Simula nang mahanap ako ni Kuya at Dad ay bigla na lang nag-iba ang lahat.
Ngunit ang mga paghihigpit na Reggie ay nakakapanibago. Lagi din silang magkasama ngayon ni Kuya at laging nag-uusap ng sarilinan. Si Reggie din ang laging tinatawagan ni Kuya kung busy siya sa mga negosyo niya at kailangan ng mapagkakatiwalaan. Hinahayaan ko na lang dahil alam ko naman na para din naman sa amin ang lahat. Miss Mirasol, ang lalim ata ng iniisip mo. Biglang naitanong sa akin ni Thea. Siya ang kasama ko ngayon dito sa loob ng aking bridal car. Nasa harapan naman si Alani. Kami ang magkakasamang tatlo. Si Thea din ang isa sa mga abay ko sa kasal. Sa tagal na kasi na kasakasama ko siya ay naging magkaibigan na rin kami. Matanda lang ng 2 taon sa akin si Thea at sa Paris din nakatira ang kanyang pamilya. Sumama lang siya sa akin na umuwi dahil siya ang executive assistant ko. Kailangan ay nasa tabi ko siya lagi dahil siya ang nakakaalam ng ibang transaction ng company. Thea, bakit wala ka pang boyfriend hanggang ngayon? Tanong ko kay Thea. Nagtataka talaga ako kung bakit wala siyang boyfriend. Hindi rin siya nakikipag-date samantalang napakaganda niya at kahit sino lalaki ay papangarapin na makasama siya. Mahirap masaktang muli, Miss Mirasol. Kung magbo-boyfriend man ako, sisiguraduhin kong siya na ang tamang lalaki para sa akin. Malalim na sagot nito sa akin. Nasaktan ka na ba dati, Thea? Tanong ko dahil parang may pinaguhugutan siya sa kanyang sagot. Oo, Miss Mirasol. Kasalanan ko din naman kasi umalis ako noon kaya nagkahiwalay kami. Malungkot ang mukhang sagot niya sa akin. Bakit hindi mo kausapin ngayon? Baka sakaling may chance pa kayo. Muli kong tanong sa kanya. Nababasa ko na rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Nasa US na siya at meron ng pamilya, Miss Mirasol. Kaya wala nang chance para sa amin. Sagot na Thea sa akin. Bigla ding nalungkot ang kanyang mukha at parang gusto niya nang umiyak. So sorry, Thea. Nalungkot ka tuloy sa mga tanong ko. Paghingi ko ng paumanhin kay Thea. Ayos lang, Miss Mirasol. Tanggap ko na naman ang kapalaran ko. Huwag na nga ang buhay ko ang pag-usapan natin. Malapit na tayo sa simbahan kaya dapat maganda ka na. Wika niya sa akin kaya bigla na naman akong kinabahan. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Dati naman ang kaming kasal na Reggie. Matagal-tagal na rin kami nagsasama. Pero ang pakiramdam ko ay parang bago lang ang lahat. Habang papalapit kami sa simbahan ay lalo naman akong kinakabahan. Nanlalamig at pinagpapawisan na rin ang aking mga kamay. Kaya agad kong hinubad ang suot kong gloves dahil pawis na pawis ang aking kamay. God, bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Pakiramdam ko ay para na akong bibitayin sa araw na ito. Ganito pala ang pakiramdam ng ikakasal. Parang gusto ko nang tumalo ng puso ko sa lakas ng kaba. Bakit pa hindi ka mapakali? Pagpuna sa akin ni Henry. Siya ang best man ko sa aking kasal. Wala pa ba si Mirasol? Tanong ko sa kanya dahil miss na miss ko ng aking asawa. Bakit kasi kailangan nila kaming paghiwalayin na dalawa eh? Matagal na naman kami mag-asawa at meron na ring anak. Buntis na naman ang asawa ko sa kambal namin. Pero bakit kailangan na sundin pa rin namin ang langyang pamahiin na iyan? Parating na sila. Nag-text na sa akin sa Helen at sinabing malapit na daw sila. Sagot sa akin ni Henry, kaya medyo na-relax ang aking pakiramdam. Agad ko ding tinawagan ng mga tauhan ko na masibitan ng seguridad sa buong paligid. Dahil ayokong may manggulo sa kasal namin ni Mirasol. Baka makapatay ako ng tao kapag meron na naman na magtangkang manggulo dito. Anak, parating na ang bride mo. Ayusin mo na ang sarili mo. Kung bakit kasi hinubad mo pa ang blazer mo eh. Air condition naman ito simbahan. Wika ni Mommy habang iniaabot sa akin ang aking puting coat. Agad ko naman na tinanggap ang coat at agad na isinuot ito. Tinulungan din ako ni Mommy na ayusin ito at siya din ang naglagay ng botones nito. Congratulations, Iho. Masayang-masaya ako na makita kang ikasal sa babaeng mahal na mahal mo. Kung hindi lang sana ako naging... Hindi na naituloy ni Mommy ang iba pa niyang sasabihin dahil agad kong inilagay ang 2 daliri ko sa kanyang bibig. Alam ko na isusunod niyang sasabihin kaya pinigilan ko na ito. Mom, kalimutan mo na ang nakaraan. Masaya na tayong lahat ngayon. Ibaon na natin sa limot ang mga pangit na nangyari. Sabi ko kay Mommy kaya niyakap na lang niya ako tinagkan sa pisngi. Reggie anak, minabati kita dahil sa wakas ay matutupad na ang isa sa mga pinapangarap mo. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa ni Mirasol. Masayang-masaya kami ng Mommy mo dahil nagawa mong ipaglaban ng pag-ibig niyong dalawa. Isa kang ang Altamirano na kapag nagmahal ay panghabang buhay. Tingnan mo kami ng Mommy mo.
matatag pa rin na nagsasama hanggang ngayon dahil wala akong ibang minahal kundi siya lang. Sabi sa akin ni Daddy. Totoo ang sinabi ni Daddy dahil si Mirasol ang unang babae na nagpatibok ng aking puso. Ang kauna-unahang babae na nakakuha ng aking buong atensyon at pagmamahal. Ladies and gentlemen, magsisimula na tayo. Lahat ng sponsors at abay na ikakasal, pumunta na po tayong lahat sa harap ng simbahan para sa entourage. Wika ng wedding coordinator namin. Kaya isa-isa nang nagsaytayuan ng mga sponsors at mga abay at naglinya na sila sa harapan ng church. Unang pinalakad si Henry, saka kami sumunod sa kanya ni ng mom and dad hanggang sa pinatigil nila kami sa pinakaharap ng aisle upang dito ko intayin ang aking bride. Nagsipasok na rin ang mga sponsors namin at mga guest hanggang sa nakita ko naglalakad na si Ricky na siyang may hawak ng wedding ring namin. Kasama din niya ang pinsan niya na anak naman ng pinsan ko sa ina. Napaka-cute nilang pagmasdan na dalawa habang nagsasaboy sila ng petals sa sahig na daraanan mamaya ni Mirasol. Kasunod din sina Eric at Helen na mukhang ikakasal din sa kanilang mga damit. Sunundan naman ito ni na Daddy Jaime at Nanay Jane at ang pinakahuli ay si Thea na executive assistant ni Mirasol. Napakaganda din ang assistant ni Mirasol ngunit wala daw itong boyfriend, sabi ng aking asawa. Nang malapit na si Thea sa amin ay agad naman na sinalubong ni Henry ang dalaga. Saka inihatid niya ito sa magiging upuan nito. Napangiti naman ako dahil sa akin nakita. Parang tinamaan ata ang aking pihika na kaibigan sa assistant ng asawa ko. Hanggang sa magsimula ng patugtugin ang wedding song na napili namin ni Mirasol. Ang kanta ni Ian Constantino na Ikaw. Para akong nanigas sa aking kinatatayuan nang biglang bumukas ang pinto ng simbahan at nakita kong nakatayo na sa harapan si Mirasol. Parang bigla akong hindi makahinga dahil sa sayang nararamdaman ko. Habang papalapit siya sa akin ay lalong lumalakas ang kaba ng dibdib ko. Hindi ko na rin namalayan na umiiyak na pala ako dahil sa sobrang saya na nararamdaman ko. Shit naman, bakit ba ako umiiyak? Nakangiti si Mirasol habang naglalakad palapit sa akin. Ngunit basa din ang kanyang pisngi, tanda na umiiyak din ang asawa ko. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang mga magulang at sinamahan siyang maglakad patungo sa aking harapan. Who will give this woman to be married with this man? Tanong ni Father. Agad naman na nagtaas ng kamay si Nanay Jane at Daddy Jaime. Saka kinuha ni Daddy Jaime ang kamay ni Mirasol, saka iniabot ito sa akin na agad ko namang tinanggap. Love my daughter unconditionally. Alagaan mo sanang mabuti ang anak ko at huwag pa iiyakin. Bilin pa sa akin ni Daddy Jaime. Reggie, alam kong mahal na mahal mo si Mirasol. Gusto kong mangako ka sa akin. Sa amin ang asawa ko na magiging maligay ang anak ko sa piling mo. Huwag ka sanang magsasawa na unawain siya sa bawat sandali ng buhay niyo mag-asawa. Sabi sa akin ni Nanay Jane habang umiiyak. Alam kong masakit sa kanya na tuluyan ang mawawalay sa kanya, si Mirasol. Ina siya at bilang isa na ring magulang, inuunawaan ko ang kanyang nararamdaman. Hindi po ako mangangako ngunit gagawin ko po ang lahat na makabubuti para kay Mirasol at sa aming pamilya. Mahal na mahal ko po ang anak niyo at kahit buhay ko ay kaya kong ialay para sa kanya. Sagot ko sa kanila. Umalik din ako sa kanilang mga kamay bilang paggalang sa magulang ng aking asawa. Muli ding niyakap ni Mirasol ang kanyang mga magulang sa kanya hinalikan ng mga ito bago humarap sa akin na nakangiti. Kinuha ko ang kamay ng aking asawa saka ko inilagay sa aking braso at sabay na humarap sa aking magulang. Muli kaming tumigil sa harapan ni na mommy at daddy upang magbigay galang sa kanila. Bago kami tuluyang pumunta sa harap ni Father na nakatayo sa harapan ng altar. Parehong umiiyak ang aming mga magulang dahil sa sayang kanilang nararamdaman. Dahil sa araw na ito ay tuluyan na kami magiging isang pamilya. Napakasaya ng pakiramdam na ikasal sa taong mahal mo. Habang ang lahat ng mga taong mahalaga sa aming buhay ay nandito at nanonood sa amin. Habang ikinakasal ni Father. Lahat ay masaya, lahat ay malawak ang pagkakangiti. Habang pinapanood kaming dalawa ni Mirasol. May mga media din na nandito at kinuhanan pa ng video ang kasal namin at pinakita sa national television ng live. Dahil sa napakaraming mga fans ni Mirasol na naghihintay na mapanood na ikinakasal ang kanilang idol. Nang matapos
Matapos ang kasal ay agad na nagtungo sa hotel ang lahat para sa reception. Napaka-ingrande ng reception at talagang hinangaan ito ng lahat ng mga dumalo. Hindi kasi pumayag ang mga Altamirano na simple lang ang kasal gaya ng gusto ni Mirasol. Katwiran nila ay minsan lang ito na mangyayari sa buhay nila kaya nilubos-lubos na nila ang paghahanda. Si Amanda ang namahala sa lahat at siniguro talaga niyang ang kasal ng kanyang uniko iho ang pinaka-engrandeng kasalan sa taon na ito. Kagaya ng kasal ni Eric at Helen na talaga namang pinag-uusapan sa buong mundo. Nang matapos na ang handaan na Hills sa hotel na naiwan ang bagong kasal para sa kanilang honeymoon, 1 linggo lang ang ilalagay nila sa hotel saka sila uuwi sa kanilang sariling bahay. Bawal kasing mapagod ni Mirasol dahil sa pagbubuntis nito. Kaya napagpasyahan nilang mag-asawa na mag-honeymoon na lang sila pagsapit ng first year wedding anniversary nila. At na-ready ang asawa mula sa reception hanggang sa makaakyat sila sa kanilang honeymoon suite. Si Mirasol na din ang nag-top ng cord key nila upang magbukas ang pinto. Mabilis na pumasok si Reggie habang buhat pa rin niya ang asawa. Saka dahan-dahan itong ibinaba sa malambot na kama na puno ng petals ng red roses. Meron din mga bulaklak sa paligid ng room at mga heart balloons na nakalutang sa kisame. I miss you so much, Mrs. Altamirano. Wika na Reggie habang mariing pinagmamasdan ang mukha ng asawa. I miss you too, Mr. Altamirano. Sagot din sa kanya ni Mirasol habang matamis na nakangiti ito. Agad na hinalikan ni Reggie ang mapupulang labi ng asawa. Mariin at punong-puno ng pananabik ang halik nito habang mahigpit na yakap ang katawan ng asawa. Tumugon din si Mirasol sa halik ng asawa. Miss na niya ito kaya buong puso din niyang ipinaramdam ang pagmamahal sa asawa. Hanggang sa bumangon si Reggie at agad na inalalayan ng asawa upang makabangon at mahubad nito ang suot nitong wedding gown. Saka mabilis na nagtanggal ng damit si Reggie, saka sila pumasok sa banyo na dalawa upang maligo. Mabilis lang silang naligo na dalawa. Muling lumabas ng banyo saka muling ipinahiga ni Reggie si Mirasol sa kama. Naging masaya at maayos ang pagsasama ni na Mirasol at Reggie. Laging umuwi na maaga si Reggie upang maalagaan ang asawa at anak nito. Kabuwanan na din ni Mirasol kaya kung maaari ay ayaw nang iwan na Reggie ang asawa. Lagi din niya itong sinasamahan na maglakad-lakad sa loob ng subdivision si Mirasol upang makapag-exercise ito at madaling manganak. Si Ricky naman ay excited na sa paglabas ng kanyang twin brother and sister. Mommy, kailan lalabas ang baby brother and sister ko? Can I play with them po kapag nakalabas na sila? Tanong na Ricky sa kanyang mommy. Kuya, hindi pa sila pwedeng maglaro kahit lumabas na sila. Dahil ang newborn ay hindi pa nakakalakad at nakakapagsalita. Paliwanag ni Mirasol sa anak. Sabik na talaga sa kalaro si Ricky, kaya hindi na ito makapaghintay na makita ang mga kapatid niya. I'm home, bungad ni Reggie sa kanyang mag-ina. Kararating lang nito galing sa opisina at may dala pa itong pasalubong para sa kanila. Daddy! Malakas na sigaw na Ricky at mabilis din itong bumaba sa kama at sinalubong ang kanyang daddy. Hello son, how's school today? Agad na tanong na Reggie sa anak. Good daddy, look, I have a lot of stars. Pagmamalaki na Ricky habang ipinapakita ang kanyang kamay na puno ng star. Wow, that's great son. Masayang tugon ni Reggie sa bata sa kanya ibinigay ang dala nitong macarons. Macarons? Thank you, Daddy! Pasasalamat ni Ricky sa kanyang daddy sa kanya ito hinalikan. Kumusta pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihirapan kanina? Tanong ni Reggie sa asawa habang hinahaplos dito ang malaki nitong tiyan. Agad din niya itong tinabihan sa kahinalikan sa labi. Kumilos pa ang mga baby sa loob ng maramdaman nila na hinahaplos sila ng kanilang daddy. Ang lalakas sumipa ng mga babies natin, love. Hindi ka ba nasasaktan kapag malikod sila na ganito? Nakangiting tanong ni Reggie sa asawa. Idinikit din niya ang kanyang mukha sa tiyan ni Mirasol para ma-feel pa niya, lalo ang paggalaw ng kanilang mga anak. Medyo masakit din, lalo na kapag sabay silang naglilikot. Pero kaya pa naman. Nakangiting sagot ni Mirasol sa asawa. Halika na, love. Baba na tayo para makakain na tayo ng dinner. Wika ni Reggie sa asawa habang itinutupi nito ang manggas ng kanyang long sleeve. Agad naman na kumilos si Mirasol at ibinabana nito ang mga paan niya sa sahig. Agad din siyang inalalayan ni Reggie dahil nag-aalala siya baka madapa ang asawa. Napakalaki ng tiyan nito pero napakaliit naman ang katawan.
Kaya ganoon na lang kung bantayan niya si Mirasol dahil ayaw niyang matumba ito o madulas. Mabilis na lumipas ang mga taon. Malalaki na ang mga anak ko. Nakakalakad na din ang kambal at may nabibigkas na din silang salita. Naging full-time mom and housewife na ako dahil hindi ko maiwan ang mga anak ko. Pati ang modeling career ko ay ginive up ko na dahil sa kasaselos ni Reggie. Lagi na lang kasi niyang pinagsaselosa ng mga lalaki na nanonood sa akin at pati na mga kasama kong model na lalaki ay hindi rin niya pinalalampas. Sabi ni Mommy Amanda ay naman na daw lahat na Reggie ang ugali ni Daddy Robert. Kaya lagi siyang isinasama noon ni Daddy kahit saan ito magpunta para hindi ito magselos. Love, sasama ka sa akin sa Hong Kong para sa 2 days meeting ko doon. Para makapag-relax ka naman. Bungad sa akin na Reggie. Kararating lang niya galing ng opisina. Mag-relax ba ka mo, Mr. Altamirano? Baka lalo mo lang akong pagurin doon. Pangaasar ko sa aking asawa. Minsan kasi ipiko nito kaya ang sarap-sarap asarin. Ayaw mo nun, Mrs. Altamirano? Baka this time ay makabuo na tayo ng triplets. Pili yung sagot niya sa akin. Ano? Ang hirap kayang maglihi at manganak, Mr. Altamirano. Tapos triplets pang gusto mo? Nanlalaki ang mata at butas ng ilong ko na tugon ko sa asawa kong walang kapaguran pagdating sa kama. Pwede din natin gawing quadruplets, Mrs. Altamirano. Gusto mo bang simulan na natin? Malalaki na ang kambal kaya pwede na nating sundan. Panunokso pa niya sa akin kaya sa inis ko ay kinurot ko siya sa kanyang tagiliran. It's been so many years. Magmula nang una magkita kami ni Reggie. Itinuring ko pa nga siyang mortal na kaaway noon dahil sa ginawa niyang pagsaboy sa akin ng tubig dagat at inilapay niya ako sa dagat noon. Nakakatawang tagpo dahil hindi ko inakala na siya pala ang mapapangasawa ko at magiging ama ng aking mga anak. Sadya talagang mapagbiro ang tadhana at lahat ng mga pangyayari at nagaganap sa buhay natin ay hindi natin inaasahan. Sino mag-aakala na kami ni Reggie ang magkakatuluyan? Si Reggie Altamirano na kilala sa lipunan dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Hinahabol ng mga anak mayaman at pinapangarap ng bawat babaeng maging asawa. Ngunit sa katulad ko na isang mahirap lang at walang may pagmamalaki siya nagkagusto. Pinakasalan niya ako noon bilang ako at kung sino ako. Minahal niya ako sa kabila ng katotohanan na langit at lupa ang agwat namin. Sa mga panahon na maging ako ay hindi ko pa alam ang tunay kong pagkatao. Sa ngayon ay wala na akong mahihiling pa dahil ibinigay na sa akin ng Panginoon ang lahat. Isang buong pamilya na akala ko hindi ko mararanasan sa buong buhay ko. Nakapag-asawa ako ng isang lalaki mahal na mahal ko at mahal na mahal din ako. Kahit na sobrang seloso ay alam ko naman na ako lang ang kanyang mahal. Biniyayaan kami ng mga anak na sobrang sweet at mapagmahal. Hiling ko na lamang sa may kapal na sana ay bigyan pa kami ng mahaba pang buhay upang makasama pa namin ang aming mga mahal sa buhay at maipadama ang halaga nila sa amin.